My Husband's Cruel Love, A Deadly Secret. Written by Mr. LG. Sa bawat kasinungalingang binitawan ko, isang piraso ng puso kong tuluyang nadudurog. Pero mas pipiliin ko maging halimaw sa paningin mo, kaysa maging dahilan ng pag-iyak mo sa puntod ko. Para kay Clara, si Elias ang kanyang tahanan, ang kalmado sa gitna ng kanyang personal na unos. Sa loob ng 5 taon, ang bawat haplos at pangako ni Elias ay tila selyo ng isang wagas na pag-ibig. Ngunit sa isang iglap, ang mainit na pagtingin ay naging kasing lamig ng bangkay. Nagsimula ito sa mga nakaligtaang petsa hanggang sa naging mga gabing hindi pag-uwi at nauwi sa mga salitang kasing talas ng labaha. Hindi na kita mahal, Clara. Pagod na ako sa'yo. Hindi alam ni Clara na sa likod ng bawat mapait na ngisi ni Elias ay isang lalaking dahan-dahang kinakain ng isang malupit na karamdaman. Isang lihim na tumor na tila anay na umuubos sa kanyang lakas. Pinili ni Elias na sunugin ang lahat ng tulay na nagdudugtong sa kanila. Gusto niyang itanim ang galit sa puso ni Clara dahil naniniwala siyang mas madaling mag-move on ang isang taong galit kaysa sa isang taong nangungulila. Habang ang katawan ni Elias ay unti-unting sumusuko sa bawat paghampas ng karamdaman. Ang kanyang tanging hiling ay ang huling pintig ng kanyang puso ay maganap ng malayo sa mga bisig ng babaeng pinakamamahal niya. Ngunit hanggang kailan mo kayang panindigan ang pagiging kontrabida kung ang bawat luha ni Clara ay tila lason sa iyong kaluluwa? At ano ang gagawin mo kung sa huling hininga mo malaman mong ang taong pilit mong itinaboy ay matagal na palang alam ang iyong itinatago at nakisama lang sa laro dahil ayaw kanyang mabigo sa iyong huling sakripisyo? Ito ay isang kwento ng pag-ibig na binuo ng mga kasinungalingan, pinagtibay ng mga lihim na hikbi at tatapusin ng isang katotohanang dudurog sa iyong pagkatao. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng San Antonio ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa balat ni Clara habang nakasandal siya sa dibdib ni Elias. Rinig niyang bawat tibok ng puso ng asawa. Regular, malakas, at puno ng buhay. Para kay Clara, yun ang pinakapaborito niyang musika sa mundo. Ang amoy ng dagat ay umahalo sa pamilyar. Nang bango na pabango ni Elias na amoy sariwang pine tree at tabako. Isang kombinasyong palagi nagpapanatag sa kanyang kalooban. Elias, nangangako ka ba? Bulong ni Clara habang pinaglalaroan ng suot na wedding ring. Ang kanyang boses ay tila himig ng hanging amihan. Banayad, ngunit may bahid ng pangamba na hindi niya maipaliwanag. Hinilikan ni Elias ang tuktok ng kanyang ulo. Isang mahaba't madamdaming halik na tila ayaw na siyang pakawalan. Ano namang ipapangako ko, mahal ko? Na kahit anong mangyari, kahit na tumanda tayo at malimutan na natin ang sarili nating mga pangalan, hinding-hindi mo hayaang maging mag-isa ako, na tayo pa rin hanggang sa huling paglubog ng araw. Humarap si Elias sa kanya. Ang mga mata nito na kasing lalim ng karagatan ay may kislap na tila nagsasabi ng libo-libong salita na hindi kayang bigkasin ng dila. Hinawakan ni Elias ang kanyang muka. Ang mga magagaspang na palad nito ay dahan-dahang pinunasan ng ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang paningin. Clara, ikaw ang huling pintig ng puso ko. Kung mawawala ka, titigil ang mundo ko. Kaya pangako, hindi kita iiwan hanggat kaya ko pa. Ngunit sa likod ng mga matatamis sa salitang yon, may isang lihim na sasaksak na nararamdaman si Elias. Isang matinding kirot sa likod ng kanyang ulo, ang tila martilyong pumupukpok sa kanyang bungo. Dahan-dahan, lumalabo ang kanyang paningin. Nagiging dalawang imahe ng nakangiting mukha ni Clara. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata ng mariin. Pilit na itinataboy ang dilim na gustong sumakop sa kanyang kamalayan. Hindi ngayon, dasal niya sa sarili. Kahit ngayon lang, hayaan mo muna kaming maging masaya. Naglatag sila ng merienda sa buhanginan. Tawanan, habulan, sa mababaw na tubig at mga pagnanakaw ng halikang namayani sa hapong iyon. Sa paningin ng sinumang makakakita sa kanila, sila ang ehemplo ng happily ever after. Isang arkitekto si Elias na may malaking pangalan at isang sikat na pintor naman si Clara.
Ang kanilang buhay ay tila isang canvas na puno ng matingkad na kulay. Look, Elias, ang ganda ng sunset ngayon. Masayang turo ni Clara sa abot tanaw kung saan ang langit ay naghahalo ang kulay kahel, lila at rosas. Kinuha ni Elias ang kanyang kamera para kunan ng larawan si Clara. Sa lente ng kanyang kamera, nakita niyang babaeng ibinigay niyang lahat. Ang bawat kurba ng ngiti nito, ang kislap ng saya sa mga mata. Yun ang mga alaala na gusto niyang baunin hanggang sa kabilang buhay. Pero habang pinafocus niya ang lens, biglang nawalang kulay sa kanyang paningin. Naging itim at puti ang lahat. Ang ingay ng mga alon ay naging isang matinis na tunog na tila nababasag na salamin sa loob ng kanyang tenga. Nabitawan niya ang kamera. Elias, okay ka lang? Agad na lumapit si Clara. Ang muka ay bakas ng pag-aalala. Mabilis sa pinulot ni Elias ang kamera. Pilit na tumatawa kahit ng kanyang buong katawan ay nanginginig sa sakit. Oo, nadulas lang sa kamay ko. Siguro, pagod lang to sa dami ng deadlines sa opisina. Sigurado ka? Namumutla ka, mahal. Umuwi na tayo. Umiling si Elias at niyakap si Clara ng mahigpit. Sobrang higpit na tila ba yun ang huling pagkakataong makayayakap niya ito. Ibinuon niya ang kanyang muka sa leeg ni Clara. Sinisip-sip ang bango nito. Tinatandaan ang bawat detalye ng balat nito. Sa sandaling yun, isang mainit na luhang pumapatak mula sa mata ni Elias na hindi napansin ni Clara dahil sa dilim ng pampalubog na araw. Patawad, Clara. Patawad kung darating ang araw na kailangan kong bawiin ang lahat ng pangako ko. Bulong ng kanyang isipan. Pag-uwi nila sa kanilang rest house, habang mahimbing na natutulog si Clara, dahan-dahang bumangon si Elias. Pumunta siya sa banyo, tinignan ang sarili sa salamin. Isang estranghero ang nakita niya. Isang lalaking may malalim na mata at mukhang pinagkakaitan ng bukas. Binuksan niya ang kanyang cabinet at kinuha ang isang maliit na bote ng gamot na nakatago sa likod ng mga toiletries. Binuksan niyang gripo para lunurin ang tunog ng kanyang pagsusuka. Ang mapait na lasa ng apdo at dugo ang humalo sa kanyang laway. Dito, sa gitna ng malamig na tiles ng banyo, nagsimulang gumuhang kanyang mundo. Ang resultang nakuha niya kahapon mula sa doktor ay tila isang hatol ng kamatayan. Glioblastoma multiforme, stage 4. 6 na buwan, yun na lang natitirang oras niya. Tumingin siya sa pintuan ng kwarto kung saan nandoon ang babaeng buhay niya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong alam niyang dudurog sa kanilang pareho. Pero naniniwala siyang yun ang tama. Clara, hindi mo dapat makitang paghina ko. Hindi ko hayaan ang huling alaala mo sa akin ng isang lalaking hindi na makakilala sa'yo. Mas mabuti nang magalit ka. Mas mabuti nang itaboy kita hanggang sa huling pintig ng alon na ito. Pinatay ni Elias ang ilaw at kasabay nito ang paglamlam ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ang gabi ay naging saksi sa unang gabi ng kanyang pagpapanggap. Ang simula ng kanyang pagiging kontrabida sa sarili nilang kwento. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kanilang silid ay tila nanunukso. Humahalik ito sa mukha ni Clara na mahimbing pa rin natutulog at may bakas nang matamis ng ngiti sa mga labi. Ngunit para kay Elias, ang bawat sinag ng umaga ay tila isang timer. Isang paalala na nabawasan na naman siya ng isang araw. Hindi siya nakatulog. Buong gabi siyang nakatitig sa kisame. Nakikinig sa mahinang paghinga ni Clara habang nilalabanan ang kirot sa kanyang ulo na tila may bumarang bubog sa kanyang utak. Ngayong araw, sisimulan na niya ang pagbuo ng pader. Sisimulan niya ng sunugin ng tulay na nagdudugtong sa kanilang dalawa. Bumangon siya at hindi malang hinagkan ang noon ng asawa. Isang ritual na ginagawa niya sa loob ng 5 taon. Sa halip, padabog niyang binuksan ang cabinet at naglabas ng damit. Mahal, gising ka na pala. Umuli Clara. Pikit mata pa itong bumangon at inunat ang mga braso para yakapin sana siya mula sa likod. Mabilis na umiwas si Elias. Ang kanyang puso'y pumipinting ng mabilis. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot na baka bumigay siya kapag naramdaman niyang init ng balat ni Clara. Malilate ako sa opisina. Huwag mo na akong igawa ng almusal. Malamig na pahayag ni Elias. Ang kanyang boses ay tuyot at walang emosyon. Tila isang estrangherong nagsasalita. Natigilan si Clara. Nanatili nakalutang ang kanyang mga kamay sa hangin. Pero Sabado ngayon, Elias.
Sabi mo kahapon, magpipinta tayo sa garden. Pinahanda ko na kay Manang yung mga canvas. Sinabi ko ba yun? Baka nakalimutan ko na marami akong trabaho, Clara. Hindi lang naman pagpipintang nagpapakain sa atin. Lumingon si Elias at tinignan ng asawa na may halong pagkainip. Yun ang unang pagkakataon na tumingin siya kay Clara nang walang lambing. Ang mga matang dati ay punong-puno ng bituin. Ngayon ay tila dalawang uling na lang na malamig. Kumunot ang noon ni Clara. Bakas ang pagkalito sa kanyang magandang muka. May problema ba? Galit ka ba dahil sa nangyari kahapon sa beach? Yung nahulog na camera? Okay lang naman yon, mahal. Pwedeng ipa-repair. Hindi yun ang problema, bulyaw ni Elias. Sinadya niyang itaas ang boses para lamang makitang gulat at takot sa mga mata ni Clara. Ang problema, masyado kang mapilit. Sabi na may trabaho ako, hindi ba? Hindi po pwedeng intindihin mo naman na pagod ako. Natahimik si Clara, ang kanyang mga matay dahan-dahang nagtubig. Isang luhang traidor ang pumatak sa kanyang pisngi. Bakit ka sumisigaw? Wala naman akong ginagawang masama. Durog na durog ang puso ni Elias. Gusto niyang lumuhod, yakapin ang mga binti ni Clara at humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin, mahal, pasensya na, natatakot lang ako. Mamamatay na ako at ayaw kitang iwan ng ganito. Pero pinigilan niyang sarili, kinagat niyang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malasahan niyang dugo. Nakakasakal ka na kasi. Ang pinakamasakit na kasinungaling ang binitawan niya. Kinuwang niyang kanyang susi ng sasakyan at mabilis na lumabas ng kwarto. Iniwan si Clarang nakaupo sa gilid ng kama, tulala at hindi makapaniwala sa narinig. Pagdating sa garahe, pumasok si Elias sa loob ng sasakyan at doon siya bumigay. Napahawak siya sa manibela at tumagulhol ng walang tunog. Ang sakit sa kanyang ulo'y muling sumalakay. Mas matindi, mas malupit. Tila may kumukurot sa kanyang mga ugat. Kinuha niya ang bote ng pain relievers at uminom ng 2 tableta ng walang tubig. Patawad, Clara. Patawad. Bulong niya sa hangin habang pinapanood ang sarili sa side mirror. Ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi lang dahil sa pag-iyak o hindi dahil sa pressure na dulot ng tumor sa kanyang utak. Sa loob ng bahay, lumabas si Clara sa balkonahe. Pinapanood ang sasakyan ni Elias na mabilis na humarurot palayo. Hawak-hawak niyang kanyang dibdib. Ang bigat, parang may kung ano nakadaga na hindi niya maipaliwanag. Hindi ikaw yan, Elias. Alam kong hindi ikaw yan. Bulong ni Clara sa sarili habang pinapahid ang mga luha. Ngunit hindi alam ni Clara na simula pa lang ito. Nang hapong yun hindi umuwi si Elias sa tamang oras. 12:00 na ng gabi nang marinig ni Clara ang pagbukas ng pinto. Amoy alak si Elias, isang bagay na bihirang gawin ng asawa dahil alam nitong ayaw ni Clarang amoy nito. Saan ka galing? Kanina pa ako tumatawag, Elias. Nag-aalala ko ng sobra. Bungad ni Clara, sinalubong siya sa pinto. Hindi siya tinignan ni Elias. Dumiretso ito sa kusina at uminom ng tubig. Uminom kami ng mga kaibigan ko. At bakit ba kailangang mag-report ako sa'yo sa bawat galaw ko? Asawa kita, hindi kita nanay. Elias, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. May nagawa ba akong mali? Sumunod si Clara, ang boses ay nanginginig na sa sama ng loob. Lumingon si Elias, isang nakakalokong ngiti ang pinakita niya. Baka kasi nakakasawa na ako, Clara. Masyado kang perpekto. Masyado kang mabait. Nakakasawang paulit-ulit na setup ng buhay natin. Gusto ko naman ng bago. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elias. Nanahimik ang buong paligid. Tanging ang tunog ng wall clock ang naririnig. Ang pisngi ni Elias ay namula. Pero sa loob-loob niya, nagpapasalamat siya. Sige, Clara, magalit ka. Kamuhian mo ko. Yun ang kailangan ko. Umalis ka sa harap ko. Nanginginig na utos ni Clara. Sa kabilang kwarto ka matulog. Nang walang imik na tumalikod si Elias, bawat hakbang palayo kay Clara ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang kaluluwa. Pumasok siya sa guest room at sinara ang pinto. Doon, muli siyang napasandal sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang unang lamat ay nagawa na. Ang basag sa kanilang pagsasama ay nagsimula ng kumalat. At habang umiiyak si Clara sa kabilang kwarto, sa Elias naman ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Habang ang kanyang puso ay pumipintig sa huling pagkakataon para sa babaeng kailangan niyang saktan para lamang mailigtas sa mas matinding pait ng kamatayan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ni na Elias at Clara ay hindi na katulad ng dati.
Noon ang katahimikan ay puno ng kapayapaan. Ngayon, ito ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanila. Lumipas ang 1 linggo mula na magsimulang magbago si Elias. 1 linggo ng malamig na pakikitungo, mga pasaring na kasing talas ng bubog at mga gabi kung saan magkahiwalay sila ng silid. 3:00 ng madaling araw, nagising si Elias at tila may sumasabog sa loob ng kanyang bungo. Ang kirot ay hindi na nadadaan sa 2 tableta ng pain reliever. Ramdam niyang panginig ng kanyang mga kalamnan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa guest room. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humawak sa pader para hindi matumba. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Kailangan niyang pumunta sa kusina. Kailangan niya ng tubig pero higit sa lahat, kailangan niyang isuka ang nararamdaman niyang lason sa kanyang sikmura. Pagdating sa lababo, hindi niya na napigilan. Isang madugo at mapait na pagsusukang kumuwala sa kanya. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng sink. Ang kanyang mga kuko ay tila binabaon sa tiles. Ang pawis sa kanyang noo ay kasing lamig ng yelo. Sa bawat pag-ubo niya, may kasamang malilit na batik ng dugo na humahalo sa tubig. Elias? Nanigas ang buong katawan ni Elias. Ang boses na yon, puno ng takot at pag-aalala. Si Clara, nakatayo to sa may pintuan ng kusina. Nakasuot ng manipis na nightgown. Ang mga matay namumula sa puyat at kakaiyak sa mga nakaraang gabi. Mabilis na binuksan ni Elias ang gripo para hugasan ng lababo. Pinunasan niyang kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Pilit na itinatagong bakas ng dugo. Humarap siya kay Clara nang may madilim na muka. Kahit ng kanyang tuhod ay parang jelly sa panghihina. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa natutulog? Bulyaw niya, ang boses ay sadyang ginawang magaspang para itagong panginginig. Narinig kitang umuubo. Elias, ano yan? Bakit ka namumutla? At bakit may? Lalapit sana si Clara para tingnan ang lababo pero mabilis siyang hinarangan ni Elias. Hinawakan niyang braso ni Clara, mas mahigpit kaysa sa nararapat. Wala lang ito. Uminom lang ako na masyadong maraming kape sa opisina. Masyado kang praning. Praning? Elias, tignan mo sarili mo. Halos hindi ka na makatayo ng diretsyo. Nitong mga nakaraang araw, iba ka na talaga. Hindi ka na kumakain ng maayos. Palagi kang wala sa sarili. Sabi mo sa akin ng totoo, may sakit ka ba? Ang mga mata ni Clara ay nagsusumamo, naghahanap ng kahit nakatiting na katotohanan sa mga mata ng asawa. Tumawa si Elias. Isang tawang nakakangilo. Walang buhay. Sakit? Ang tanging sakit ko ikaw, Clara. Ang tanging dahilan kung bakit ako ganito ay dahil sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Sawang-sawa na ako sa pag-aalala mo na akala mo bata ako. Binitawan niyang braso ni Clara ng marahas. Napatras ang babae. Ang kanyang puso'y tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Bakit mo sinasabing mga yan? Mahal natin isa't isa, Elias. Nangako tayo. Ang mga pangako'y para lang sa mga taong walang plano sa buhay. Bulyaw ni Elias. Ramdam niyang isang mainit na likido na lumalabas sa kanyang ilong. Isang nosebleed. Agad siyang tumalikod para hindi ito makita ni Clara. Umalis ka na. Matulog ka na kung ayaw mo mas lalo pa kitang saktan. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap ng maayos. Pilit ni Clarang hinawakan niyang balikat ni Elias para iharap ito sa kanya. Doon ay hindi na nakapagtago si Elias. Ang dugo ay malayang umaagos mula sa kanyang ilong. Pumapatak sa kanyang puting t-shirt. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang kanyang hiningay tila napatid. Elias, dugo! May dugo ka sa ilong! Diyos ko, Elias! Nagpapanik na kumuha ng tissue si Clara. Pilit na nilalapitan ng asawa. Pero sa halip na magpaalaga, isang malakas na tulak ang binigay ni Elias. Napaupo si Clara sa sahig ng kusina. Nabitawan itong hawak na tissue. Sabi na wag mo kong hawakan! Sigaw ni Elias, habang ang kanyang paningin ay tuluyan na nagdidilim. Ang boses ni Clara ay tila nang galing na sa ilalim ng tubig. Patawad, Clara. Patawad. Kailangan kong gawin ito. Bulong ng kanyang isip, habang ang kanyang katawan ay sumusuko na. Sa halip na tulungan ng sarili, mas pinili ni Elias na maglakad palayo. Iniwan ang asawang nakahandusi sa sahig at umiiyak. Pumasok siya sa banyo at nilak ang pinto. Doon, hinayaan niyang bumuhos ang dugo. Doon, hinayaan niyang dumalo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kinuha niyang kanyang phone at tinawagan ng kanyang doktor. Ang boses ay halos pabulong na lang
dahil sa panghihina. Dok, hindi ko na kaya. Kailangan ko ng mas malakas na gamot. Pero ayaw ko na malaman niya. Kahit na anong mangyari, huwag mong sasabihin sa asawa ko. Sa kabilang panig ng pinto, naririnig ni Elias ang mahinang hikbi ni Clara. Ang bawat iyak nito ay tila isang latay sa kaluluwa. Gusto niyang buksan ang pinto, lumabas at sabihin, "Clara, mamamatay na ako. Natatakot ako. Yakapin mo ko." Pero ang pag-ibig niya ay mas matindi kaysa sa kanyang takot. Mas gusto niyang maging masama sa paningin nito kaysa maging sanhi ng habang buhay na pait kapag pumanaw na siya. Kinaumagahan, bago pa magising si Clara, umalis na si Elias. Nag-iwan lang siya ng isang maikling note sa mesa. "Aalis na muna ako ng ilang araw. Huwag mo ko nga hanapin. Pagod na ako sa atin." Hindi alam ni Elias na habang nagmamaneho siya palayo, pitpit ang kanyang naghihingalong katawan. Si Clara nakatitig sa note na yun habang hawak ang isang pregnancy test kit na kinuha niya sa basurahan kagabi. 2 guhit. Ang trahedya ay nagsisimula pa lamang lumalim kasing lalim ng alon na malapit ng lumamon sa kanilang dalawa. Ang hangin sa loob ng master's bedroom ay tila naging yelo. Nakatayo si Clara sa gitna ng silid, hawak ang puting plastic na kinuha niya mula sa basurahan kagabi. Ang 2 pulang guhit sa pregnancy test ay tila 2 sugat na sariwa pat humahapdi. Dapat sana ay itong pinakamasayang balita sa kanilang 5 taong pagsasama. Dapat sana ay umiiyak sila sa tuwa ni Elias habang pinaplanong kulay ng nursery. Ngunit ang tanging naririnig ni Clara ay ang mga nakakabinging katahimikan ng bahay at ang boses ni Elias na umalingaw-ngaw kagabi. "Ang tanging sakit ko ay ikaw, Clara." Nanginginig ang kanyang mga tuhod hanggang sa dahan-dahan siyang napaupo sa gilid ng kama. Ang sulat na iniwan ni Elias sa ibabaw ng side table ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pag-asa. "Bakit ngayon pa?" hikbi ni Clara. Niyakap niyang kanyang sarili, pilit na pinoprotektahan ng maliit na buhay na nabubuo sa loob niya. Isang buhay na bunga na pag-ibig na ngayon ay tila abo na lamang. "Paano ko sasabihin sa iyo, Elias? Paano kung itaboy mo rin ang anak natin?" Samantalang sa isang maliit at madilim na motel sa labas ng probinsya, nakahandusay si Elias sa malamig na sahig ng banyo. Ang kanyang hininga ay gumuho. Bawat singhap ay tila humihigop ng bubog. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng nilalamon ng itim na anino. Ang tumor ay hindi na lamang bastang kumikirot. Ito ay tila isang hayop na kumakawala sa loob ng kanyang bungo. Pilit niyang inabot ang kanyang bag, nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinakalkal ang mga bote ng gamot. Nang makuha niyang kanyang vial, mabilis siyang uminom ng dobleng dosis kahit na alam niyang maaari itong magdulot ng komplikasyon. Wala na siyang pakialam, ang kailangan niya lang ay ang lakas para makatayo't maituloy ang kanyang plano. "Kailangan kitang saktan, Clara," bulong ni Elias sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa maduming salamin. Ang kanyang mga mata ay tila lubog na sa bungo. Ang kanyang balat ay maputla na tila papel. "Kailangan mo matutong mabuhay nang wala ako dahil kung mananatili ka, mas malulunod ka sa sakit." Kinuha niyang kanyang cellphone, may 10 missed calls mula kay Clara. May mga text na nagsusumamong bumalik siya, ngunit ang huling text ang nagpahinto sa kanyang mundo. "Elias, please, mag-usap tayo. May kailangan ako sabihin sa'yo. Importante to. Tungkol sa atin, tungkol sa hinaharap natin." Napapikit si Elias ng mariin. Alam niya kung gaano kalambot ang puso ni Clara. Alam niyang susubukan itong ayusin ng lahat. Pero hindi niya pwedeng hayaan. Kung bibigay siya ngayon, lahat ng paghihirap niya para maging masama ay mapupunta sa wala. Agad siyang nag-type ng reply. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding emosyon. "Wala na tayong hinaharap, Clara. Huwag mo na akong abalahin. Magpapadala ko ng abogado para sa mga papeles. Ayoko na." Pag-click niya ng send, tila may kung anong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Binitawan niya ang phone na tinayaan tong bumagsak sa sahig. Alam niyang sa sandaling mabasa ni Clara ang text na yon, tuluyan niya nang pinatay ang babaeng pinakamamahal niya. Sa kabilang panig na bitawan ni Clara, ang hawak na pregnancy test na matanggap ang text. Ang tunog ng pagbagsak ng plastic sa tiles ay tila tunog ng kanyang gumuhong mundo. "Ayaw mo na," bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. "Paano anak natin, Elias? Paano ako?"
Tumayo si Clara at lumapit sa kanyang painting studio. Doon ay nakita niyang portrait ni Elias na hindi pa niya natatapos. Ang mga mata ni Elias sa painting ay punong-puno ng pag-ibig. Ang Elias na nakilala at minahal niya. Kumuha siya ng isang paleta ng itim na pintura at marahas na ipinahid ito sa mukha ng portrait. Ang bawat pahid ay puno ng galit, ng pait at ng hindi maipaliwanag na pangungulila. Kung gusto mong maging estranghero, sige, gagawin kitang estranghero sa buhay ko. Hindi mo malalaman na may iniwan ka sa akin. Ngunit sa gitna ng kanyang pagatungal, bigla siyang nakaramdam na matinding pagkahilo. Ang paligid ay umikot. Ang amoy ng pintura ay tila naging lason. Napakapit siya sa easel pero huli na. Ang dilim ay mabilis na sumakop sa kanya. Nakahandusay si Clara sa gitna ng kanyang studio. Napapalibutan ng mga basag na pangarap at itim na pintura. Habang sa kabilang dako, si Elias ay unti-unti na ring nilalamon ng sakit. Parehong nagdurusa sa ilalim ng magkaibang bagyo. Isang buhay ang nabubuo sa sinapupunan ni Clara, habang isang buhay naman ang dahan-dahang nauubos sa katawan ni Elias. Ang tadhana ay tila isang malupit na direktor. Pinaglalaruan ng dalawang pusong dati ay iisa. Ngayon ay magkahiwalay na sa magkabilang pangpang ng kawalan. Ang huling pintig ng alon ay mas lalong naging mapait. Wala pang nakakaalam ng bawat pananakit ni Elias isang baluti para protektahan ang kanyang asawa. Ngunit ang baluting yon ay siya ring magiging pako sa kanyang kabaong. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Clara. Nakaupo siya sa sofa, maputla, tuyot ang mga mata at may hawak na baso ng tubig na kanina pa nanginginig sa kanyang kamay. Kagigising niya lang mula sa pagkakahimatay sa studio at ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang maliit na buhay sa loob niya. Isang sekretong balak niyang ibaon sa limot kasabay ng pag-alis ni Elias. Bumukas ang pinto, pumasok si Elias, pero hindi ang Elias na kinalakihan niya. Ang lalaking pumasok ay tila isang anino, payat, malalim ang mga mata at may dalang aura ng galit na tila nakakahawa. Ngunit sa likod ng maskarang yon, ang bawat hakbang ni Elias ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang paningin ay parang sirang telebisyon. Nagfi-flicker ang itim na spot sa gilid ng kanyang mga mata. Bumalik ka, mahinang wika ni Clara. Walang emosyon ang kanyang boses. Parang isang patay na naghihintay ng huling hininga. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Walang prenong sagot ni Elias. Hindi niya tinignan si Clara. Alam niya kapag nagtamang kanilang mga mata, guguho ang kanyang pader. At para ibigay ito sa'yo, binagsak niya ang isang brown envelope sa center table. Ang tunog nun ay tila isang sampal sa katahimikan ng gabi. Ano yan? Tanong ni Clara, kahit na alam niyang sagot. Legal separation papers, o kung gusto mo, annulment. Pirmahan mo na para matapos na itong sarswelang to. Nakausap ko ng abogado ko. Mapupunta sa iyong bahay na to at kalahati ng savings ko. Bayad ko niyan sa 5 taong pagsasama nating nakakasawa. Bawat salita ni Elias ay tila isang patak ng asido sa puso ni Clara. Tumayo si Clara, hinarap ang asawa. 5 taon, Elias. 5 taon nating binuang pangarap sa bahay na ito. Ganun lang ba kadali sa'yo na itapon ng lahat? Dahil lang nagising ka na hindi mo na ako mahal? Lumapit si Elias. Sadyang idinikit ang mukha sa asawa para ipakita ang kanyang galit. Kahit ng totoo ay gusto niya nang himatayin sa bango ng buhok ni Clara. Oo, dahil nakakasakal ka. Dahil bawat pag-alaga mo, bawat mahal kita, mo ay para kong kinukulong sa isang hawla. Gusto ko ng kalayaan, Clara. Kalayaan mula sa'yo. Kahit na may kailangan kang malaman. Nanginginig ang boses ni Clara, muntik niya nang masabi. Muntik niya nang isigaw na magiging tatay na ito. Natigilan si Elias. Isang segundong katahimikan. Ang kanyang puso'y pumintig ng mabilis, isang pintig na naramdaman niya hanggang sa kanyang sentido. Huwag mong sabihin, Clara. Huwag mong sabihin ng kahit na anong magpapanatili sa akin dito. Hayaan mo akong mamatay na mag-isa. Wala na akong gustong malaman pa sa'yo. Malamig na sagot ni Elias. Kahit na mamatay ka pa sa harap ko, wala na akong pakialam. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa bibig ni Clara. Napahawak siya sa kanyang tiyan.
Isang reflex na hindi niya napigilan. Nakita yun ni Elias. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa kamay ni Clara na nakahawak sa puson. Isang kidlat ng pangamba ang gumuhit sa kanyang utak. Posible kaya? Hindi, wag naman sana sa ganitong pagkakataon. Bakit ka nakahawak dyan? May sakit ka ba? Tanong ni Elias. Muntik nang lumabas ang tunay na pag-alala sa kanyang boses. Mabilis na ibinaba ni Clara ang kanyang kamay at tumayo ng tuwid. Pilit na ibinabalik ang kanyang dignidad. Wala kang pakialam. Kung gusto mo ng papel, ibibigay ko sa'yo. Kinuha ni Clara ang panulat sa ibabaw ng mesa. Sa bawat hagod ng ballpen sa papel, tila hinihiwang kanyang kaluluwa. Pinirmahan niyang dokumento ng walang pag-aanilangan. Kahit ng mga luha niya ay bumabasa sa tinta. Ayan, kunin mo na yan. Lumayas ka na sa buhay ko, Elias. At tandaan mo ito, simula sa araw na ito. Patay ka na para sa akin, kahit na magmaawa ka pang bumalik. Hindi na kita tatanggapin. Kinuha ni Elias ang envelope. Ang kanyang mga daliri ay humapdi na madaplisan ng balat ni Clara. Ang kuryenteng yun na dati pag-ibig, ngayon ay naging kuryente ng pamamaalam. Tumalikod si Elias. Bawat takbang palayo ay tila paghatak sa kanyang internal organs. Pagdating niya sa pinto, biglang sumalakay ang isang matinding blackout. Nawalan siya ng balanse at napasandal sa pintuan. Ang kanyang ilong ay nagsimula na namang magdugo. Ang mainit na likido ay pumatak sa sahig. Elias? Tawag ni Clara, akmang lalapit dahil nakita ang kanyang pag-atras. Wag! Sigaw ni Elias, hindi lumingon. Mabilis niyang pinunasan ng dugo gamit ang kanyang manggas. Huwag kang lalapit. Sabi nung ayoko na sa'yo, hindi ba? Hayaan mo akong makaalis na hindi ko nakikita ang nakakasuka mong mukha. Sa mga salitang yon, tuluyan nang namatay ang huling pag-asa sa mga mata ni Clara. Tumalikod siya at tumakbo paakyat sa kanilang kwarto. Iniwan si Elias na nakasandal sa pinto. Naghahabol ng hininga at lumuluhan ng dugo. Nang marinig ni Elias ang pagbagsak ng pinto sa itaas, doon lang siya napasalampak sa sahig. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang sakit ay hindi na kayang ilarawan ng kahit na anong salita. Patawad anak, bulong niya sa hangin. Habang hinahaplos ang sahig na kinatatayuan ni Clara kanina. Patawad kung hindi ko kayo kayang panindigan. Mas mabuting ituring niyo na akong patay kaysa makita niyo kung unti-unting nabubulok sa harap ninyo. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Tila nakikiramay sa dalawang pusong winasak na isang sakripisyong walang nakakaalam kung hindi ang kamatayan. Isang buwan ang lumipas sa tila isang mahabang bangungot na ayaw matapos. Ang bahay ni na Elias at Clara na dati puno ng halimuyak ng sariwang bulaklak at bango ng luto ng almusal, ngayon ay amoy alikabok at pangungulila. Ang bawat sulok ng silid ay may dalang multo ng kanilang nakaraan. Isang tsinelas na naiwan sa ilalim ng sofa, isang korbata na nakasabit pa rin sa likod ng pinto at ang nakakabinging katahimikan na tila sumisigaw ng pangalan ni Elias. Nakatitig si Clara sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay lubog na't may maitim na paligid. Ang kanyang pisngi na dati malusog ay tila lumulubog na sa kanyang bungo. Hinawakan niyang kanyang tiyan na bahagyanan tumitigas. Dito ka lang anak, bulong niya. Tayo na lang dalawa, hindi natin kailangan ng tatay mo walang puso. Ngunit sa kabila ng matitigas na salita, ang kanyang puso ay traidor. Tuwing gabi, hinahanap-hanap pa rin niyang init ng yakap ni Elias. Tuwing umaga, umaasa siyang maririnig ang kalansing ng susi sa pinto at ang paghingi nito ng tawad. Pero walang Elias na dumating. Ang tanging dumating ay ang sulat mula sa abogado, ang pinal na pirma sa kanilang paghihiwalay. Sa kabilang dako, sa isang malayong dampa sa sigilid ng dagat sa Batangas, nakaupo si Elias isang tumba-tumba. Ang kanyang katawan ay tila isang balangkas na lamang na binalutan ng balat. Ang kanyang buhok ay dahan-dahan na nalalagas dahil sa agresibong gamutang sinusubukan niya, hindi para gumaling kundi para lamang mapatagal ang kanyang buhay ng kahit na ilang linggo pa. Gusto niyang makita ang anak niya. Nalaman niyang tungkol sa pagbubuntis ni Clara. Isang gabi hindi niya napigilan ang kanyang sarili at tinawagan ng kanyang matalik na kaibigan na si Marco para magmanman. Nang kumpirmahin ni Marco na nakita niya si Clara sa isang OB-GYN clinic, gumuhong huling depensa ni Elias. Marco,
Huwag mong sasabihin sa kanya kung nasaan ako. Pakiusap ni Elias. Ang boses ay paus at halos hindi na marinig dahil sa hirap sa paghinga. Hayaan mo siyang maniwala na masaya ako sa ibang babae. Hayaan mo siyang magalit. Galit lang ang magliligtas sa kanya sa oras na mawala ako. Pero Elias, kailangan ka niya. Ang anak niyo, kailangan ng ama, giit ni Marco. Anong klaseng ama ang ibibigay ko? Tanong ni Elias habang tumitingin sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isang amang hindi na makakita. Isang amang mamamatay bago pa man maisilang ang bata. Mas mabuti nang wala akong mukha sa alaala ng anak ko kaysa maalala niya ako isang bangkay na naghihingalo. Isang hapon habang naglalakad si Clara sa parke para kumuha ng sariwang hangin, bigla siyang nakaramdam na matinding hilo. Ang init ng araw ay tila naging apoy na tumutupok sa kanyang paningin. Napakapit siya sa isang bench pero mabilis na nagdilim ang lahat. Nang magising siya, nasa loob na siya ng isang puting silid. Amoy gamot. Amoy ospital. "Mrs., gising na po kayo," wika ni isang nurse. "Ang baby ko. Kamusta ang baby ko?" Panik na tanong ni Clara habang sinusubukang bumangon. "Ligtas po ang bata. Pero masyado po kayong stress at anemic. Kailangan niyo mag-ingat." Sa sandaling yun bumukas ang pinto, pumasok ang isang lalaking nakamask at nakasombrero. Nakayuko ito't may dalang basket ng prutas. Agad na lumabas ang nurse para bigyan sila ng privacy. "Sino ka?" tanong ni Clara. Ang kanyang puso'y biglang tumibok na mabilis. Ang tindig ng lalaki, ang bango ng pine tree na humahalo sa amoy ng ospital. Pamilyar? Sobrang pamilyar. Hindi sumagot ang lalaki, nilapag lang nitong prutas sa side table. Ang kamay nito ay nanginginig. Isang panginginig na hindi may tatago ng kahit na anong jacket. Nakita ni Clarang isang malit na peklat sa hintuturo ng lalaki. Isang peklat na nakuha ni Elias noong bata pa ito dahil sa pagkakarpentero. "Elias?" tawag ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pananabik. "Elias, ikaw yan, hindi ba?" Mabilis na tumalikod ang lalaki at naglakad palabas. Hindi niya kayang harapin si Clara. Hindi niya kayang makitang kanyang asawa na nakaratay sa ospital dahil sa kanya. "Elias, huwag ka nga alis. Mag-usap tayo," sigaw ni Clara. Pilit siyang bumababa sa kama kahit na may swero pa ang kanyang kamay. "Bakit mo ko iniwan? Bakit mo kami pinagtatabuyan?" Tumigil ang lalaki sa may pinto. Hindi siya lumingon. "Nagkamali ka ng tao, miss. Binabayaran lang ako para ihatid ang mga prutas na yan." Malamig na sagot niya. Sadyang binagong tono ng boses. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas, isang ubo ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang ubo may kasamang dugo na tumalsik sa kanyang puting maskara. Napahawak siya sa hamba ng pinto para hindi matumba. "Elias!" Nakalapit na si Clara. Hinawakan niyang braso ng lalaki. "Huwag mo ako lokohin. Alam kong ikaw yan. Ano to? Bakit may dugo? Anong tinatago mo sa akin?" Hinarap siya ni Elias. Tinanggal niyang kanyang maskara. Ang mukhang nakita ni Clara ay hindi ang mukha ng asawang iniwan siya. Ito ay mukha ng isang taong tila galing na sa hukay. Payat, maputlat mga mata ay tila wala ng buhay. "Ito ba ang gusto mo makita, Clara?" sigaw ni Elias. Ang boses ay puno ng pait at sakit. "Ito ba ang gusto mong baunin ng anak natin? Ang makitang tatay niya na ganito? Kaya kita iniwan. Kaya kita itinaboy. Dahil ayaw ko na makita mo kung mamamatay." Napabitaw si Clara. Ang kanyang buong mundo'y muling gumuho. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit kundi dahil sa isang katotohanan na mas matalas pa sa kahit na anong kutsilyo. "Bakit, Elias?" hikbi ni Clara. Napalood siya sa harap ng asawa. "Bakit kailangan mo mag-isa? Bakit hindi mo ko hinayaang samahan ka? Asawa mo ko, katuwang mo ko sa hirap at ginhawa. Dahil ang hirap ko ay hindi mo na kayang pasalin, Clara." Bulong ni Elias habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Clara sa huling pagkakataon. "Ang huling pintig ng alon ko ay malapit na at gusto kong sa paghampas nito sa pangpang. Ikaw ay nakatayo na ng mag-isa." Ang amoy ng antiseptic at lanta ng bulaklak sa silid ng ospital ay tila sumasakal sa hanging nilalanghap ni Clara. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Elias. Mahigpit na hawak ang malamig at nanginginig na kamay ng asawa. Sa bawat mahinang pag-angat ng dibdib ni Elias, tila may bumabarang tinig sa lalamunan ni Clara. Ang lalaking dati kasing tatag ng Nara,
Gayunay tila tuyot na dahon na lamang na anumang oras ay pwedeng liparin ng hangin. Bakit may tinago, Elias? Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ang kanyang mga luhay pumatak sa maputlang balat ng kamay ni Elias. Bakit kailangan nating magsakitan ng ganito? Akala mo ba ay mas madali para sa akin ang isipin na hindi mo na ako mahal kaysang malaman na mawawala ka? Dahan-dahang minulat ni Elias ang kanyang mga mata. Ang dating maningning na paningin ay tila natatakpan na ng manipis na ulap. Huminga siya ng malalim, isang singhap na tila kinakapos sa hangin. Dahil ayaw kitang maging byuda sa murang edad, Clara. Pabulong na sagot ni Elias. Bawat salita ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Gusto ko na kapag wala na ako, ang maalala mo yung galit mo sa akin, ang galit na mas madaling dalhin kaysa sa pangungulila. Nagkakamali ka, bulyaw ni Clara, bagamat mahina. Ang galit ay lason, Elias. Pero ang pag-ibig, kahit na masakit, ay nagbibigay ng dahilan para lumaban. Tingnan mo to. Kinuha ni Clara ang kamay ni Elias at pinatong to sa kanyang tiyan. Doon sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman ni Elias ang isang mahinang pintig, isang sipa ng buhay na nagpapatunay na may bahagi niyang mananatili sa mundong ito. Lalaki ang mga mata ni Elias, isang mainit na luhang gumulong mula sa kanyang pisngi. Anak natin? Oo, Elias, isang buwan na nating kasamang anghel na ito. At kailangan kanya, kailangan natin ng isa't isa. Sa sandaling yun, tila nagkaroon ng milagro. Ngumiti si Elias, isang ngiting hinaluan ng pagsisisi at matinding pagmamahal. Hinawakan ng tiyan ni Clara. Ang kanyang mga daliri nanginginig sa sobrang emosyon. Patawad, maliit na alon. Patawad kung hindi kita magagabayan sa paglaki mo. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagbabati ay kaagad na nabasag nang biglang tumunog ang mga monitor sa paligid ni Elias. Isang matinis na beeping sound na gumalingaw-ngaw sa buong silid na pahawak sa Elias sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namilipit sa matinding sakit. Elias, ano nangyayari? Sigaw ni Clara. Mabilis nang pinindot ang emergency button para tawagin ang mga nurse. Clara, makinig ka. Paghahabol ng hininga ni Elias, hinila niyang damit ni Clara para mapalapit to sa kanya. May account ako sa bangko. Nakapangalan sa iyo at sa bata. Ang password, ang anniversary natin. Gamitin mo yon. Palakihin mo anak natin ng may dignidad. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka pa mamamatay. Lalaban tayo, hikbi ni Clara. Pilit niyang pinapakalmang asawa habang ang kanyang sariling katawan ay nanginginig sa takot. Pumasok ang mga doktor at nurse. Mabilis na pinalibutan ng kama ni Elias. Mrs., kailangan niyo na pong lumabas. Critical na po ang pasyente. Hindi ko siya iiwan. Pilit ni Clara. Ngunit dahan-dahan siyang nilalayo ng dalawang nurse. Sa huling sulyap ni Clara, bago siya tuluyang mailabas ng pinto, nakita niya si Elias na nakatingin sa kanya. Wala nang galit sa mga mata nito. Wala nang pagpapanggap. Ang tanging naroon ay yung huling silay ng pag-ibig na kasing lalim ng karagatan. Mahal kita, Clara. Yun ang huling salitang nabuo sa mga labi ni Elias bago siya tuluyang nawalan ng malay. Sa labas ng ICU, napasalampak si Clara sa sahig. Niyakap niyang kanyang tiyan, pilit na kumukuha ng lakas sa malit na buhay sa loob niya. Ang ulan sa labas ay tila hindi nahihinto. Bawat patak ay tila luhang nakikiramay sa kanyang paghihirap. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay mabigat. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Mrs. Alon, simula ng doktor. Humiling si Clara, ayaw niyang pakinggan ng anumang sasabihin nito. Hindi. Wag. Sabihin mo sa akin nagising na siya. Sabihin mo sa akin na lalabas na kami dito. Ginawa po namin ang lahat. Pero tuluyan na pong sumukong katawan ni Ginoong Elias. I'm sorry for your loss. Tumigil ang mundo ni Clara. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Hindi siya nakasigaw. Hindi siya nakaiyak agad. Tila bang kanyang kaluluwa ay sumama na rin sa pag-alis ni Elias. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakatulala, naramdaman niyang muling pagsipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang huling pintig na nag-uugnay sa kanya sa lalaking pinakamamahal niya. Ang lamig na punerarya ay tila humahalo sa ginaw na nanunot sa buto ni Clara. Nakaupo siya sa harap ng kabaong ni Elias, nakatitig sa payapang mukha ng asawa.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita niyang wala ng punos sa noon nito. Wala nang bakas ng sakit, ngunit ang kapalit ng kapayapaang yun ay ang kanyang habang buhay na pangungulila. Ang daya mo, Elias, bulong ni Clara, habang hinahaplos ang malamig na salamin ng kabaong. Sabi mo, tayo hanggang sa huling paglubog ng araw. Pero bakit iniwan mo ko mag-isang nanonood sa dilim? Sa gitna ng kanyang pag-iisa, lumapit si Marco, ang matalik na kaibigan ni Elias, mapulang mga mata nito at may bitbit ni isang malit na paper bag. Clara, may hinang tawag ni Marco. Pinabibigay ni Elias. Sabi niya, ibigay ko lang sa iyo kapag wala na siya. Inabot ni Clara ang bag. Sa loob nito isang lumang tablet at isang kulay asul na scarf. Ang scarf na suot ni Elias nung huli silang magkita sa beach. Nang buksan ni Clara ang tablet, may isang video file na nakasave sa desktop. Ang title, Para sa aking dalawang alon. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang pinipindot ang play. Lumitaw sa screen ang mukha ni Elias. Kuha ito noong panahong nagsisimula na siyang manghina, pero kaya niya pang magsalita ng diretsyo. Nakaupo siya sa dalampasigan. Ang hangin ay humahampas sa kanyang buhok. Clara, mahal ko, panimula ni Elias. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung pinapanood mo na ito, ibig sabihin na natupad ng kinatatakutan ko. Ibig sabihin wala na ako sa tabi mo para punasan ang mga luha mo. Napahaguluhol si Clara. Ang boses ni Elias ay tila isang multong humahaplos sa kanyang pandinig. Patawad, Clara. Patawad sa lahat ng masasakit na salitang binitawan ko. Bawat hindi na kita mahal na sinasabi ko ay isang saksak sa sarili kong puso. Gusto ko lang na magalit ka sa akin para hindi ka masyadong masaktan kapag nawala ako. Pero ang tanga ko, hindi ba? Ngayon ko lang na-realize na mas masakit palang mamatay na alam mong kinamumuhian ako ng taong buhay ko. Huminto si Elias sa video para uminom ng tubig. Halatang nahihirapan na siyang huminga. Nalaman ko ang tungkol sa baby natin. Salamat, Clara. Salamat sa huling regalo na iniwan mo sa akin. Kahit hindi ko na siya mahahawakan, baon ko ang kaisipang may bahagi ko na magpapatuloy sa mundong ito. Palakihin mo siya, Clara. Ikwento mo sa kanya na ang tatay niya ay hindi ang halimaw na nakita mo nitong mga huling buwan. Ikwento mo sa kanya na ang tatay niya ay isang lalaking sobrang nagmahal sa inyo na handa siya maging kontrabida para lang protektahan kayo. Tumingin si Elias sa kamera. Tila ba tinititigan niyang mga mata ni Clara sa kasalukuyan. Clara, huwag kang titigil sa pagpipinta. Huwag mong hayaang mamatay ang mga kulay ng buhay mo. Dahil lang nawala ako, humanap ka ng bagong dahilan para ngumiti. At kapag dumating ang araw na may kumatok muli sa puso mo, huwag kang matatakot na magbukas. Gusto ko na maging masaya ka. Yun ang huling hiling ko. Nag-flicker ang screen. Huminga ng malalim si Elias. Hanggang sa muling pagkikita aking Clara, ikaw ang huling pintig ng puso ko. Hanggang sa huli. Nag-black ang screen. Nayakap ni Clara ang tablet sa kanyang dibdib. Ang kanyang higbi ay naging isang malakas na atungal na sakit ng malingaw-ngaw sa buong kapilya. Ang bawat salita ni Elias ay tila isang gamot na humahapdi sa kanyang mga sugat. Ngunit kasabay nito, ang pag-unawa sa ilalim ng sakripisyo ng asawa. Mahal na mahal kita, Elias. Hindi kita makakalimutan. Sinigaw ni Clara sa harap ng kabaong. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Clara ang isang pamilyar na haplos sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, wala namang tao doon, ngunit ang amoy ng pine tree at dagat ay biglang humalimuyak sa paligid. Dahan-dahang tumayo si Clara. Pinunasan ng kanyang mga luha, tinawakan ng kanyang tiyan. Alam niyang simula pa lang ito ng kanyang mahabang laban. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Baon niyang pag-ibig ni Elias, isang pag-ibig na kasing tigas ng batot kasing lawak ng karagatan. Kinabukasan sa araw ng libing, habang binababa ang kabaong ni Elias sa lupa, isang puting kalapate ang lumipad pa itaas, kasabay nitong paghampas ng malakas na alon sa hindi kalayo ang dalampasigan. Ang huling pintig ay natapos na, ngunit ang alon ng kanilang pag-ibig ay magpapatuloy sa bawat pintig ng puso ng kanyang anak. At 8 buwan nang lumipas mula nang iwan ni Elias ang mundong ito, ngunit ang kanyang presensya ay tila nanatili sa bawat sulok ng bahay. Ang studio ni Clara, na dati puno ng madidilim na pahid ng itim na pintura, ay muli nang nagkaroon ng kulay.
Mga pastel na asul at luntian, mga dibohong inaalay niya para sa sanggol na malapit ng isilang. Subalit sa likod ng bawat pagpinta ni Clara ay ang lihim na paghina ng kanyang sariling katawan. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi naging madali. Ang kanyang puso na dati ng sugatan sa emosyon ay unti-unti na ring bumibigay sa pisikal na aspeto. Mrs. Alon, kailangan nating maging tapat sa sitwasyon niyo, wika ni Dr. Valdez habang tinitignan ang resulta ng kanyang huling echocardiogram. Ang stress na pinagdaanan niyo nitong mga nakaraang buwan ay nagdulot ng peripartum cardiomyopathy. Ang puso niyo ay masyadong nang mahina para sa natural na panganganak. Napatitik si Clara sa doktor. Ang kanyang kamay ay otomatik kong humaplos sa kanyang malaking tiyan. Ano po ang ibig niyong sabihin, Dok? Sa oras na mag-labor kayo, ang pressure sa puso niyo ay maaaring maging sanhi ng heart failure. Kailangan nating unahin ang kaligtasan niyo. Maaari natin tapusin ang pagbubuntis ng maaga para mailigtas kayo. Ngunit malaki ang panganib para sa sanggol dahil hindi pa ganap na pinahal ang baga nito. Tumigil ang mundo ni Clara, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. At kung pipiliin ko ang anak ko, kung hihintayin ko ang tamang buwan? Yumuko ang doktor. Maaaring hindi kayo makaligtas sa panganganak, Clara. Ang puso mo hindi nakakayanin ng paghila ng buhay mula sa loob. Lumabas si Clara ng klinik na tila isang anino. Naglakad siya patungo sa dalampasigan kung saan sila huling naging masaya ni Elias. Ang hangin ay malamig, humahalik sa kanyang pisngi na tila babulong ng kanyang yumaong asawa. Elias, hikbi niya habang nakatingin sa malawak na karagatan. Sabi mo, pinili mo maging masama para protektahan ako. Ngayon, ako naman ang kailangang pumili. Paano ko bibitawan ang tanging alaala mo? Paano ko isasakapisyo ang buhay na pinaghirapan mong protektahan? Sa gabing yon, habang nag-iisa sa kanilang silid, kinuha ni Clara ang scarf ni Elias. Inamoy niya ito at ipinatong sa kanyang tiyan. Ramdam niyang bawat galaw ng sanggol, malakas, masigla, at puno ng pag-asa. Biglang sumalakay isang matinding pananakit sa kanyang dibdib. Tila may nakadaga na dambuhalang bato sa kanyang puso. Nahirapan siyang huminga. Ang kanyang paningin ay nag-flicker, gaya na nangyari kay Elias nung huling mga sandali nito. Hindi pa ngayon, dasal ni Clara, habang pilit na inaabot ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Marco. Marco, dalhin mo ko sa ospital, ngayon na. Pagdating sa emergency room, mabilis siyang pinalibutan ng mga doktor. Ang kanyang blood pressure ay mabilis na bumababa. Habang ang kanyang puso ay nag-aaritmia. Kailangan siyang maoperahan. Emergency C-section, sigaw ng doktor. Mrs., kailangan niyong pumili. Sinong uunahin namin kapag nagkaroon ng komplikasyon? Tumingin si Clara sa liwanag ng surgical lamp. Ang kanyang alaalay nagbalik sa video ni Elias. Ikwento mo sa kanya na ang tatay niya ay isang lalaking sobrang nangmahal sa inyo. Ang anak ko, bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Kahit na anong mangyari, iligtas niyong anak ko. Siya ang huling tintig ni Elias. Siya ang buhay ko. Pero Clara, ang buhay mo. Pilit ni Marco na nakahawak sa kanyang kamay. Marco, ipangako mo sa akin, huwag mo siyang pababayaan. Ipakita mo sa kanya mga painting ko. Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya, gaya ng pagmamahal ng tatay niya. Isang huling ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara, bago siya tuluyang itinulak sa loob ng operating room. Ang kanyang puso'y mabilis na humihina. Bawat pintig ay tila isang paalam. Sa kanyang isipan, nakikita niya si Elias na nakatayo sa dulo ng pampang. Nakalahad ang mga kamay, naghihintay sa kanya. Handa na ako, Elias. Pero ang alon natin, hindi pa ito'y titigil. Ang tunog ng pinto ng operating room na nagsasara ay tila huling pahina ng isang kabanata. Habang sa loob, isang bagong buhay ang pilit na hinihila mula sa bingit ng kamatayan. Kapalit ng isang pusong handang tumigil para lamang sa pag-ibig. Ang paligid ng operating room ay nababalot ng tensyon na kasing bigat ng bakal. Maririnig ang mabilis na pag-ugong ng mga makina, ang kalansing ng mga surgical tools at ang boses ng mga doktor na pulo ng pagmamadali. Sa gitna ng lahat ng ito, nakahiga si Clara. Maputla, halos wala ng buhay ang kulay ng kanyang balat at ang kanyang hininga ay tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay mapuputol. BP is dropping. 70/40, sigaw ni isang nurse. Hurry up!
We need to get the baby out now. Ang matigas na utos ni Dr. Valdez. Sa kanyang isipan, hindi na naririnig ni Clara ang gulo ng ospital. Ang naririnig niya ay ang mahinahong hampas ng alon sa pangpang ng San Antonio. Nakikita niya sa Elias. Suot ang kanyang paboritong puting polo, nakatayo sa dulo ng dalampasigan at nakangiti sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, "Halika na, Clara, tapos na ang laban mo." Elias, mahinang sambit ng kanyang mga labi. Isang bulong na tanging ang kanyang kaluluwa lamang ang nakakarinig. Isang matalim na hiwa, isang mabilis na pagkilos ng mga kamay ng mga eksperto. At sa gitna ng matinding katahimikan ng pag-aabang, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ang unang uyak ng isang sanggol, malakas, masigla, puno ng galit sa mundong kanyang kinagisnan. "It's a boy, Clara. It's a boy." Masayang bulyaw ni Dr. Valdez habang tinataas ang sanggol na nababalot pa ng dugo at puting sangkap. Dahan-dahang iminulat ni Clara ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay tila isang lens na hindi ma-focus. Ngunit nakita niyang maliliit na paa ng kanyang anak. Isang luhang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata. Isang luhang puno ng tagumpay at matinding pait. Ang anak ko, nilapit ng nurse ang sanggol sa mukha ni Clara. Sa sandaling dumikit ang balat ng sanggol sa pisngi ni Clara, tila tumigil ang oras. Ang amoy ng bagong silang na sanggol ay humalo sa amoy ng kanyang huling hininga. Kinagka ni Clara ang noon ng kanyang anak, ang huling selyo ng kanyang pag-ibig. Mahal kita, Elias Jr. Kasabay ng kanyang huling salita, ang beeping sound ng heart monitor ay naging isang mahaba at nakakabinging tunog. Code Blue! Code Blue! Nagsimulang magkagulo ang mga doktor. Sinubukan nilang ibalik ang tibok ng puso ni Clara. Defibrillator, epinephrine, CPR. Ngunit ang puso ni Clara ay pagod na. Ang kanyang puso ay matagal nang tumigil sa pagtibok para sa kanyang sarili noong pumanaw sa Elias. Nanatili lang itong pumipintig para sa kanyang anak. At ngayong nailabas na ang buhay ng kanyang pinoprotektahan, handa na siyang sumuko. Sa labas ng operating room, napaupo si Marco sa sahig nang makita niyang lumabas ang doktor na nakayuko at dahan-dahang tinanggal ang kanyang maskara. Hindi na kailangan ng salita. Ang katahimikan ni Dr. Valdez ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Patay na siya, Marco. Bulong ng doktor. Pinili niyang ibigay ang lahat para sa anak niya. Ilang minuto ang lumipas. Inilabas ng nurse ang sanggol. Nakabalot to sa kulay asul na kumot. Nang mapunta ang sanggol sa mga bisig ni Marco, biglang tumigil ang pag-iyak nito. Tumingin ang bata sa paligid. Ang mga mata nito ay kasing lalim ng karagatan. Eksaktong katulad ng mga mata ni Elias. Ang huling pintig ng alon niyo, hikbi ni Marco, habang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Hindi ko siya pababayaan, Clara. Elias, pangako. Sa silid kung saan nakahimlay ang katawan ni Clara, isang mahiwagang pangyayari ang naganap. Ang bintana ay bahagyang bumukas dahil sa hangin galing sa dagat. Ang mga papel na may mga sketch ni Clara ay nagliparan sa sahig at ang scarf ni Elias na nakapatong sa gilid ng higaan ay tila sumama sa hangin. Humahaplos sa malamig na kamay ni Clara bago ito tuluyang nalaglag. Ang trahedya ni na Elias at Clara ay hindi nagtapos sa kamatayan. Nagtapos ito sa isang bagong simula. Isang sakripisyong binuo ng dalawang pusong nagmahalan ng higit pa sa kanilang sariling buhay. Ngunit ang hindi alam ni Marco, sa ilalim ng una ni Clara sa kanyang silid sa bahay, ay may isa pang sobrang nakatago. Isang sobrang hindi para sa kanya kundi para sa taong mag-aalaga kay Elias Jr. sa hinaharap. Isang taong may malaking kinalaman sa nakaraan ni Elias na hindi kailanman nabanggit sa kahit na kanino. 5 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga alon na humahalik sa pampang at muling bumabalik sa dagat. Ang munting dampa ni na Elias at Clara sa San Antonio hindi na kasing tahimik ng dati. Ang bawat sulok nito ay punong-puno ng mga guhit ng krayola sa pader at ang masiglang tawa ng isang batang lalaki may mga matang kasing lalim ng karagatan. Si Ellie, sa edad na 5, si Ellie ay isang buhay na imahe ni Elias. Ang kanyang buhok, ang kanyang paraan ng pangiti, at maging ang hilig niya sa pagbuo ng mga maliliit na bahay-bahayan gamit ang mga inalon na kahoy sa dalampasigan ay tila isang sumpa at biyaya para kay Marco. Natumayong ama ng bata. Kay Marco, tignan mo! Gagawa ko ng malaking barko para sundin sina mama at papa sa langit. Masayang sigaw ni Ellie habang winawagayway ang isang piraso ng driftwood. Napangiti ng may pait si Marco.
Ang ganda niyan, Ellie. Siguradong matutuwa sila kapag nakita nila yan mula sa itaas. Ngunit ang kapayapaan ng hapong yon ay nabasag ng isang itim at mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Hindi karaniwan ang ganitong sasakyan sa kanilang munting nayon. Bumaba mula dito ang isang babaeng balot ng misteryo, itres na terno, itim na salamin at may aura ng kapangyarihan na tila kayang patigilin ang takbo ng mundo. Ito si Isabela Valderrama. Sino po kayo? Tanong ni Marco habang dahan-dahang nilalapit si Ellie sa kanyang likuran. Ang kanyang instinct ay nagsasabing may dalang panganib ang pagdating ng babaeng ito. Dahan-dahang tinanggal ni Isabela ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang emosyon, ngunit may bakas na matandang sugat. Nandito ako para sa bata. Nandito ako para sa anak ni Elias. Napatigas ang panga ni Marco. Anong kailangan mo sa kanya? 5 taon na kaming nananahimik dito. Walang kinalaman ng bata sa kung ano man ang iniwan ni Elias. Nagkakamali ka, Marco. Malamig na tugon ni Isabela. Lumapit siya ng ilang hakbang. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Ellie na mausisang nakatingin sa kanya. Si Elias ay hindi lang isang arkitekto. Siya ang tanging tagapagmana ng Valderrama Group at ang batang yan. Siya ang susunod na hawak sa korona na tinakasan ng kanyang ama. Walang korona dito. Ang batang ito ay anak ng dagat at ng sining ni Clara. Bulyaw ni Marco. Hindi ko hayaang lamunin siya ng mundong pumatay sa kaligayahan ng mga magulang niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Hindi mo ba alam ang sakit ng pumatay kay Elias? Ang tumor na yon, hindi yun aksidente ng tadhana. Ito ay isang genetic curse sa pamilya namin. At kung hindi mo ibibigay sa akin ng bata para sa masusing gamutan at tamang pag-aalaga, baka sa loob ng ilang taon, makita mo ring unti-unting naglalahong huning-tintig na iniwan nila sa'yo. Nanlambot ang mga tuhod ni Marco. Ang kanyang pinakakinatatakutan ay binigas ni Isabela ng walang pag-aalinlangan. Ang sumpa ni Elias ay maaring nasa dugo rin ni Ellie. Hindi maaari. Bulong ni Marco. Tay Marco, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Ellie. Hinawakan niyang kamay ni Marco. Ang kanyang maliit na palad ay mainit at puno ng buhay. Tumingin si Isabela kay Ellie. Halika dito bata. Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang kapatid ng iyong ama. Ako ang iyong tita Isabela. Nandito ako para iligtas ka. Sa sandaling yon, tila humintong paghampas ng alon. Isang lihim na matagal nang ibinaon ni Elias bago siya pumanaw ang muling nabuhay. Ang sakripisyo ni na Elias at Clara ay muling masusubok. Lalabanan ba ni Marco ang tadhana o hahayaan niya makuha ng mga Valderramang bata kapalit ng katiyakan ng buhay nito? Ang tensyon ay kasing talas ng kidlat sa gitna na nagbabadyang unos. Ang huling pintig ng alon na hindi pa pala natatapos sa kamatayan. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang bagong digmaan ng dugo at pag-ibig. Ang dating payapang amoy ng dagat at tuyong kahoy sa San Antonio ay napalitan ng amoy ng mamahaling leather at disimpaktenta sa loob ng sasakyan ni Isabela. Nakaupo si Ellie sa likuran. Ang kanyang maliit na mukha ay nakadikit sa salamin ng bintana habang pinapanood ang dahan-dahang pagliit ng figura ni Marco sa gitna ng kalsada. Tay Marco, tawag ni Ellie. Ang kanyang boses ay nanginginig. Saan po tayo pupunta, tita? Hindi lumingon si Isabela. Nakatitig lang siya sa kalsada. Ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Sa isang lugar kung saan hindi ka magkakasakit, Ellie. Sa lugar kung saan kabilang ang iyong ama. Pagdating sa Maynila, bumungad kay Ellie ang isang dambuhalang mansyon na tila isang palasyo ng yelo. Malamig, matatayog ang mga pader at puno ng mga taong hindi ngumingiti. Ito ang tahanan ng mga Valderrama. Ang bawat kagamitan ay ginto, bawat sahig ay marmol, ngunit para kay Ellie, ito ay isang malaking kuwebang walang hangin. Dito ka na muna sa silid na ito. Utos ni Isabela habang binubuksan ng isang pintuan. May mga doktor na darating bukas para suriin ka. Huwag kang lalabas ng walang pahintulot. Naiwan si Ellie sa gitna ng isang malawak na kwarto na puno ng mga mamahaling laruan. Ngunit wala siyang hinawakan kahit na isa. Sa halip kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na piraso ng driftwood na ibinigay sa kanya ni Marco. Pinatong niya ito sa kanyang dibdib at pilit na inaalala ang tinig na kanyang nanay Clara mula sa mga kwento ni Marco. Samantalang sa loob ng opisina ni Isabela, isang matandang lalaking nakaupo sa isang swivel chair. Si Don Florencio Valderrama. Ang lolo ni Ellie. Ang kanyang mukha ay tila ukit sa bato, walang bakas ng awa. Nandito na ba ang bata? Tanong ng matanda. Opo papa,
Kamukhang kamukha siya ni Elias. Sagot ni Isabela, ngunit may baka siya ng pagiging sining ng babaeng yun. Kailangan nating burahin ang alaala ni na Elias at Clara sa kanyang isipan. Kung gusto nating maging karapat dapat siyang tagapagmana. Siguraduhin mong malinis sa mga test results, utos ni Don Florencio. Kung taglay niya ang sakit ni Elias, gagamitin natin ang lahat ng yaman natin para dugtungan ang buhay niya. Hindi pwedeng mamatay ang huling lalaking Valderrama. Hindi nila alam sa labas ng mansyon, naroon si Marco, basang-basa sa ulan, pilit na kumakapit sa matatayog na bakal na pinto. Hindi siya pwedeng pumasok, wala siyang kapangyarihan laban sa mga Valderrama. Ngunit sa kanyang mga kamay ay hawak niyang lihim ng sobreng iniwan ni Clara sa ilalim ng unan. Binuksan ni Marco ang sobre sa gitna ng dilim. Sa loob nito ay hindi pera, kundi isang lumang litrato ni Elias kasamang isang babaeng hindi si Clara at hindi rin si Isabela. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe sa panulat ni Clara. Marco, kung sakaling dumating ang mga Valderrama, hanapin mo si Sofia. Siya ang tanging nakakaalam kung paano matigil ang sumpa. Siya ang dahilan kung bakit tinakasan ni Elias ang kanyang korona. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang misteryo ng pagkamatay ni Elias ay mas malalim pa sa tumor sa utak. Ang sakit ay hindi lamang basta sumpa ng dugo. Ito ay isang lihim na sadyang tinago sa loob ng mga pader ng mansyong ito. Sa loob ng kwarto ni Ellie, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang nurse ang pumasok na may dalang hiringgilya. Sandali lang ito, bata. Kukuha lang kami ng dugo. Ayoko po. Gusto ko na kay Tatay Marco. Sigaw ni Ellie. Pilit siyang lumalayo hanggang sa dulo ng kama. Ngunit bago pa maturukan ng bata, isang malakas na tunog ng basag ng salamin ang narinig mula sa balkonahe. Isang anino ang tumalon papasok. Hindi ito si Marco. Ito ay isang babaeng may takip sa mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Mga matang tila nakita na ni Ellie sa mga painting ng kanyang ina. Huwag kang matakot, Ellie. Bulong ng babae. Ako si Sofia. Nandito ako para ituloy ang hindi natapos ng iyong ama. Ang gintong hawlay dahan-dahan na nabibitak. Ang huling pintig ng alon ay muling humahampas. Hindi na sa dalampasigan kundi sa mismong puso ng kaaway. Ang hangin sa loob ng marangyang silid ay tila naging kuryente na magtagpo ang tingin ni Ellie at ang misteryosong babaeng si Sofia. Ang nurse na hawak ang hiringgilya ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat. Bago pa man ito makasigaw, mabilis ang naging galaw ni Sofia. Isang mabilis sa paghampas sa pressure point ng nurse at dahan-dahan itong bumagsak sa alpombra. Walang malay. Sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Ellie. Yakap-yakap niyang kanyang tuhod. Ang driftwood na kanyang hawak ay tila kaisa-isang sandata niya sa mundong hindi niya kinalakihan. Tinanggal ni Sofia ang kanyang maskara. Isang mukhang puno ng peklat ng nakaraan, ngunit may banayad ng ngiti ang humarap sa bata. Ako ang anino ng iyong ama, Ellie. Ang lihim na hindi nila kayang patayin. Hindi na nagaksaya ng panahon si Sofia. Binuhat niya si Ellie. Ang bata sa kabila ng takot ay nakaramdam ng isang pamilyar na init. Isang haplos sa tila nang gagaling sa mga painting ng kanyang ina. Lumabas sila sa balkonahe, gamit ang isang matibay na lubid na nakatali sa matayog na puno ng nara sa labas ng mansyon. Sa kabilang dako ng bahay, sa loob ng surveillance room, nalalaki ang mga mata ni Isabela nang makitang bakanting silid ni Ellie sa monitor. Security, may kumuha sa bata. Lock all exits, ngayon na! Ang tunog ng alarm ay umalingaw-ngaw sa buong Valderrama State. Ang mga pulang ilaw ay nagsimulang mag-flicker, tila mga matang naghahanap ng biktima sa dilim. Sa labas ng gate, tanaw ni Marco ang kaguluhan. Akmang papasok siya nang marinig niyang pagpito ng isang sasakyan sa kanyang likuran. Isang lumang van ang huminto at mula dito ay lumabas si Sofia. Bit-bit ang umiiyak na si Ellie. Marco, pasok! Sigaw ni Sofia. Agad na sumakay si Marco nang makita niya si Ellie. Mahigpit nitong niyakap. Ellie, Diyos ko, akala ko hindi na kita makikita. Tay Marco, natatakot po ako. Hikbi ng bata. Pinaandar ni Sofia ang van na mabilis. Halos suminit ang gulong sa kalsada habang hinahabol sila ng dalawang itim na SUV ng mga Valderrama. Ang habulan ay naging isang madugong sayaw sa gitna ng highway. Sofia, sino ka ba talaga? Bakit mo tinutulungan sina Elias at Clara sa mga sulat nila? Tanong ni Marco habang pilit na pinapakalma ang bata sa likod. Tumingin si Sofia sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ako ang unang eksperimento ni Don Florencio. Ako ang kapatid sa labas ni Elias. Ang sakit na sinasabi nilang sumpa ng dugo. Hindi yung sumpa, Marco. Yun ay lason. Isang chemical na ginagamit ng Valderrama Pharmaceutical para sa kanilang mga illegal na gamot.
Ang pamilya namin ang giniyapig para masiguradong safe ang binibenta nila sa black market. Napatigil ng tibok ng puso ni Marco. Ibig mo sabihin, pinatay nila si Elias? Hindi nila sinasadyang patayin si Elias. Gusto lang nilang gamutin siya gamit ang bagong formula. Pero ang katawan ni Elias ay lumaban. Ang tumor ay hindi sakit kundi side effect ng chemical na itinurok sa kanya noong bata pa siya nang hindi niya alam. Paliwanag ni Sofia habang umiiwas sa isang barikada ng mga pulis na binayaran ng mga Valderrama. At si Ellie, bulong ni Marco, tinignan niyang bata. Si Ellie ang huling pag-asa nila, dagdag ni Sofia. Dahil sa kanya dumadaloy ang pinsan na dugo ni Elias at ang pure na dugo ni Clara. Ang dugo ni Ellie ang susi para sa antidote na magliligtas sa negosyo nila. Gagamitin nilang bata hanggang sa matayo ang huling patak ng kanyang buhay. Isang malakas sa pagbanggang naramdaman nila mula sa likuran. Ang van ay umikot ng 3 beses bago tumigil sa gilid ng isang bangin. Ang usok ay nagsimulang lumabas mula sa makina. Dahan-dahang lumabas si Sofia. Duguan ng noo, sumunod si Marco, bitbit si Ellie. Napalibutan sila ng mga tauhan ni Isabela. Lumabas si Isabela mula sa isang sasakyan, hawak ang isang baril. Ibigay mong bata, Sofia. Alam mong wala kayong takas. Malamig na utos ni Isabela. Tumingin si Sofia kay Marco. Pagkatapos ay kay Ellie. Isang huling desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Inabot niya kay Marco isang maliit na USB drive. Nanditong lahat ng ebidensya, ang mga formula, ang mga biktima at ang katotohanan tungkol kay Elias. Marco, itakbo mo si Ellie sa dagat. Doon kayo ligtas. Ang mga alon, silang magtatago sa inyo. Paano ka? Tanong ni Marco. Tapos na ang pintig ko, Marco. Oras na para sa huling sakripisyo. Bulong ni Sofia. Sa isang iglap, kinuha ni Sofia ang isang lighter at tinapon to sa tumatagas na gasolina ng van. Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Ang apoy ay naging pader sa pagitan ni Marco at ng mga Valderrama. Sa gitna ng init at usok, tumakbo si Marco bitbit si Ellie. Takbong walang lingunan. Takbong kasing bilis ng pintig ng puso ng isang amang hindi susuko. Sa malayo narinig nila ang muling paghampas ng alon. Ang tawag ng San Antonio. Ang huling pintig ay hindi na lamang tungkol sa kamatayan. Ito ay tungkol na sa pagbangon laban sa mga mapang-aping alon ng tadhana. Ang gabi ay nababalot ng makapal na hamog at amoy ng sunog na goma habang ang apoy mula sa sumabog na van ni Sofia ay nagliliyab sa kalsada. Si Marco ay patuloy sa pagtakbo. Bitbit ang nanginginig na si Ellie. Ang bawat kaluskos ng tuyong dahon sa kagubatan sa gilid ng highway ay tila yabag ng mga humahabol sa kanila. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang kasing gaanan ng bulak sa kanyang mga bisig. Tay Marco, nasan po si Tita Sofia? Pabulong na tanong ni Ellie. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi mailabas dahil sa sobrang takot. Hindi sumagot si Marco. Ang tanging tugon niya ay ang mas mahigpit na yakap. Paano niya sasabihin sa isang 5 taong gulang na bata ng babaeng nagligtas sa kanila ay naging bahagi na ng apoy na naiwan sa likuran? Narating nila ang isang sapa. Dito, napaluhod si Marco sa pagod. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa bakal sa sobrang bigat. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Basag ang screen pero gumagana pa. Nang buksan niya ang balita, ang kanyang muka ang bumungad sa screen. Breaking news! Isang bata, dinukot sa mansyon ng mga Valderrama. Ang sospek, isang lalaking nangangalang Marco Santos. Itinuturing na armed and dangerous. Pinaniniwala ang kasabwatang isang rebeldeng grupo. Mga hayop, bulong ni Marco. Ang kapangyarihan ng mga Valderrama ay abot hanggang sa media. Ginawa silang kriminal para masiguradong walang tutulong sa kanila. Ellie, makinig ka. Hawak ni Marco magkabilang balikat ng bata. Maglalaro tayo ng taguan. Kailangan na kahit na anong mangyari, huwag kang gagawa ng ingay. Kahit na makakita ka ng pulis, kahit na makakita ka ng mga taong tinatawag ang pangalan natin, huwag kang sasagot. Maliwanag? Tumango si Ellie. Ang kanyang maliit na labi ay nanginginig. Opo, Tay Marco. Para po ba ito kina Mama at Papa? Oo, Ellie. Para sa kanila. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang lumang abandonadong bodega
ng asin malapit sa pangpang ng isang maliit na bayan sa Quezon. Amoy dagat na muli, isang amoy na nagbigay ng konting pag-asa kay Marco. Dito kinuha niya ang USB drive na ibinigay ni Sofia. Sinaksak niya ito sa kanyang lumang tablet. Ang mga file na lumabas ay sapat na para gumuho ang buong imperyo ng Valderrama Pharmaceutical. Mga litrato ni Elias na nakahiga sa isang laboratorio, mga video ni Don Florencio na nag-uutos na ituloy ang Phase 2 kahit na nagdedeliryo ng kanyang sariling anak. Ngunit may isang file na kumuha ng atensyon ni Marco. Para kay Clara, binuksan niya ito, isang voice recording ni Elias noong nasa mansyon pa siya, bago siya tuluyang makatakas patungo kay Clara. Clara, kung naririnig mo to, ibig sabihin ay nahanap mo ang lakas para mabuhay nang wala ako. Huwag kang maniniwalang sakit lang ang pumatay sa akin. Pinili kong mamatay kaysa maging instrumento ng kasamaan ni Papa. Pero natatakot ako, Clara. Natatakot ako para sa magiging anak natin. Ang dugo ko ay lason. Pero ang pag-ibig mo ang magiging antidote. Huwag mo nga hayaang mahawakan nila ang bata. Napatakip na bibig si Marco. Ang genetic curse na sinasabi ni Isabela ay isang malaking kasinungalingan. Ang sakit ni Elias ay bunga ng pag-eksperimento at ang tanging dahilan kung bakit nila hinahabol si Ellie ay dahil ang batang success story. Ang nabubuhay na ebidensya ng chemical ay maaaring maging stable sa tamang DNA. Biglang narinig ni Marco ang ugong ng mga helicopter sa itaas. Ang mga searchlight ay nagsimulang gumuhit sa madilim na kalangitan. Tinitikman ang bawat sulok ng baybayin. Nahanap na nila tayo, bulong ni Marco. Mabilis niyang kinuha isang maliit na bangka na nakatali sa gilid ng bodega. Itinago niya si Ellie sa ilalim ng mga lambat. Ellie, humiga ka dyan. Huwag kang gagalaw. Tay Marco, sasama po kayo? Tanong ni Ellie, bakas ang pangamba sa kanyang boses. Susunod ako anak, may kailangan lang akong tapusin. Tinulak ni Marco ang bangka patungo sa dagat. Ang alon ay banayad, tila tinatanggap ang bata sa kanyang kandungan. Habang lumalayo ang bangka, tumayo si Marco sa pangpang at itinaas ang kanyang tablet. Pinindot niya ang upload all sa isang public server na hindi mabubura ng kahit na anong yaman ng mga Valderrama. Para sa iyo ito, Elias. Para sa iyo, Clara. Sigaw ni Marco sa hangin. Isang matalim na liwanag mula sa helicopter ang tumama sa kanya. Ibaba mo ang hawak mo. Sumuko ka na. Sigaw ng isang boses mula sa megaphone. Ngunit hindi sumuko si Marco. Tumakbo siya patungo sa kabilang direksyon, malayo sa bangka ni Ellie para makuha ang atensyon ng mga humahabol. Ang mga putok ng baril ay nagsimulang umaningaw-ngaw, tumatama sa mga sako ng asing na tila mga puting luha na naglalabasan. Habang nadarapa si Marco sa buhanginan, ang kanyang huling sulyap ay nasa dagat kung saan ang maliit na bangka ni Ellie ay dahan-dahang nilalamon ng dilim. Patungo sa kalayaan ay pinagkait sa kanyang mga magulang. Ang huling tintig ng alon ay hindi na lamang isang panaghoy. Ito na ang simula ng pagguho ng mga dambuhala. Ang liwanag mula sa helicopter ikilang mga matang nanonood sa bawat butas ng bodega ng asin. Habang nakahandusay si Marco sa magaspang na buhanginan, ramdam niyang init ng dugong umaagos mula sa kanyang balikat. Isang daplis mula sa unang bugso ng mga putok. Ngunit sa kabila ng hapdi, may isang ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Sa kanyang nanginginig na daliri, nakita niya ang huling bar sa kanyang tablet. Upload complete. Nagawa ko na, Elias. Clara, bulong niya sa hangin. Sa isang iglap, ang digital na mundo ay niyanig. Ang mga video ng paghihirap ni Elias, ang mga pirmadong dokumento ni Don Florencio at ang boses ni Sofia ay kumalat na parang wildfire sa social media. Mula sa mga newsroom, sa Maynila hanggang sa mga cellphone ng mga karaniwang tao sa kalsada. Ang pangalang Valderrama ay hindi na simbolo ng yaman. Ito ay naging simbolo ng kamatayan. Huwag kayong kikilos, sigaw ng mga special forces na bumaba mula sa helicopter. Pinalibutan nila si Marco. Ang kanilang mga baril ay nakatutok sa kanyang ulo. Ngunit bago pa man nila mahawakan si Marco, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa likuran ng mga pulis. Ito ay si Isabela Valderrama. Gulugulong buhok at nalilisik ang mga mata habang hawak ang kanyang sariling tablet. Anong ginawa mo? Binura mong lahat?
Binura mo ang pamilya ko. Hindi ko kayo binura, Isabela, sagot ni Marco, pilit na bumabangon kahit hirap na hirap. Ipinakita ko lang sa mundo kung gaano kayo kabulok sa loob. Lalapit sana si Isabela para saktan si Marco. Nang biglang tumunog ang lahat ng radyo ng mga pulis. Isang direktang utos mula sa Camp Crame. Ang mga pulis na kanina ay tau-tauhan ng mga Valderrama ay biglang nagiba ng kilos. Ma'am Isabela Valderrama, may warrant of arrest po kayo para sa kasong illegal human experimentation, kidnapping at murder. Wika ng opisyal na kanina humahabol kay Marco. Ano? Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ako ang nagpapasweldo sa inyo, bulyaw ni Isabela. Pero mabilis siyang ipiningot at pinusasan sa harap ng maraming media na nagsimula na ring dagsain ng dalampasigan. Habang nagkakagulo sa Pampang, ang bangka ni Ellie ay dahan-dahang inanod sa isang maliit na islang malapit sa Quezon. Ang bata ay nagising sa mahinang kiliti ng tubig alat sa kanyang paanan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa ilalim ng lambat. Ang dagat ay kalmado. Ang buwan ay tila isang gabay na nagbibigay ng liwanag sa kanyang daan. Tay Marco, tawag ni Ellie pero walang sumagot. Tanging ang alon lang ang kanyang kalaro. Kinuha ni Ellie ang driftwood na palagi niyang dala. Sa gitna ng dilim, nakakita siya ng isang anino sa dalampasigan. Isang babaeng nakaputi, nakatayo sa dulo ng tubig, nakatingin sa kanya, na may pinakamagandang ngiting nakita niya sa buong buhay niya. Mama? Bulong ni Ellie. Hindi nagsalitang anino pero itinaas nito ang kanyang kamay at tinuro ang direksyon ng liwanag sa silangan. Ang pagsikat ng araw, kasabay nito'y naramdaman ni Ellie ang isang mahinang haplos sa kanyang ulo. Amoy pine tree at dagat. Papa! Sa sandaling yon alam ni Ellie na hindi siya mag-isa. Ang pintig ng kanyang puso ay hindi na lamang kaniya. Ito ay ang huling pintig ni na Elias at Clara na magpapatuloy sa kanya. Makalipas ang ilang araw, ang Valderrama Pharmaceutical ay tuluyang ipinasara. Si Don Florencio inatake sa puso sa loob ng kulungan, habang si Isabela ay nahaharap sa habang buhay na pagkakakulong. Si Marco naman ay naging isang bayani sa mata ng publiko, bagamat mas pinili niyang manatili sa anino para protektahan ng bata. Bumalik sina Marco at Ellie sa San Antonio. Sa harap ng puntod ni na Elias at Clara, naglatag si Ellie ng isang painting. Isang painting ng isang malaking barko na gawa sa driftwood. Lula ng isang pamilyang masayang naglalayag sa gitna ng dambuhalang alon. Tapos na po, Mama, Papa, sabi ni Ellie habang nilalagay ang kanyang maliit na kamay sa ibabaw ng mga pangalan nila. Wala na pong mananakit sa atin. Ang huling pintig ng alon ay huminto na sa pananaguhoy. Ngayon ang bawat hampas nito ay sa Pampang ay kwento ng tagumpay ng pag-ibig, laban sa kasakiman. Isang trahedyang nagtapos sa isang magandang bukas. 10 taon nang lumipas sa tandalampasigan ng San Antonio ay tila hindi tumanda. Ang bawat hampas ng alon ay nagdadala pa rin ng amoy ng alat at kalayaan. Ngunit ang batang dating nagtatago sa ilalim ng mga lambat ay isa na ngayong ganap na binata. Sa edad na 15, si Ellie ay naging isang buhay na obra maestra. Taglay ang matatalas na isipan ni Elias sa arkitektura at ang malikhaing kamay ni Clara sa pagpipinta. Nakatayo si Ellie sa tapat ng gumuhong pundasyon ng kanilang lumang bahay, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pait at tamis. Si Marco na ngayon ay may mga puting buhok na sa sentido pero nanatiling matatag ay nakatanaw sa kanya mula sa malayo. Ellie, bakit mo gustong hukayin ang bahaging yan? Tanong ni Marco. Sabi ng mga kontraktor, kailangan patatagin na yan para sa bagong gallery na itatayo mo. May nararamdaman ako, Tati Marco, sagot ni Ellie habang hawak ang isang lumang pala. Tuwing gabi, napapaniginipan ko si Papa. Palagi siyang nakaturo sa ilalim ng hagdanan. Parang may gusto siyang ipasabi na hindi niya naisulat sa video o sa mga dokumento. Sa bawat baon ng pala sa tuwing lupa't buhangin, tila hinuhukay din ni Ellie ang mga sugat ng nakaraan. Matapos ang ilang oras ng pagpapagal, isang matigas na tunog ang narinig. Isang maliit na kahon na gawa sa bakal, kinalawang na sa paglipas ng panahon, pero nanatiling salyado. Nanginginig ang mga kamay ni Ellie habang nililinis ang dumi sa ibabaw nito. Sa gitna ng takip may nakaukit ng isang pamilyar na simbolo, ang huling pintig ng alon, ang logo na madalas iguhit ni Elias sa kanyang mga blueprints. Gamit ang isang distornilyador, pinuwarsa ni Ellie na buksan ang kahon.
Ang ingay ng pagkabali ng kandado ay tila isang huling sigaw mula sa kabilang buhay. Sa loob ng kahon, walang ginto o pera. Ang naroon ay isang lumang kompas, isang piraso ng tuyong rosas at isang sulat na nakabalot sa plastik. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang isang itim na susi na may nakasabit na address, Valderrama Private Vault 001. Binuksan ni Ellie ang sulat. Ang sulat ay hindi para sa kanya kundi para kay Clara, na isinulat ni Elias ilang araw bago ang kanyang pagtataboy. Clara, aking mahal, kung sakaling mabigo ang lahat, kung sakaling makuha nila ako bago ko matapos ang lahat, gamitin mo ang susing ito. Sa loob ng vault na yon, hindi lamang ebidensyang naroon ang tunay na lunas. Hindi nila alam, bago ko takasan ang laboratorio, ninakaw ko ang tanging master formula ng antidote. Ito ang tanging bagay na makakapigil sa mutation ng chemical sa dugo ko at sa dugo ng magiging anak natin. Napatigil ang mundo ni Ellie. Ang master formula, ibig sabihin ng banta sa kanyang kalusugan na palaging inaalala ni Marco ay may ganap ng lunas. Ngunit ang vault na tinutukoy ay nasa gitna ng pinakamahigpit na seguridad ng Valderrama Tower, na ngayon ay pag-aari ng mga gobyerno, pero balita ay may mga underground pang operasyon ang mga natitirang galamay ni Isabela. Tay Marco, kailangan nating bumalik sa Maynila. Matigas na wika ni Ellie, ang kanyang mga matay nalilisik sa determinasyon. Ellie, delikado yan. Baka bitag lang yan ng mga Valderramang nasa labas pa. Babala ni Marco. Hindi ito bitag, Tay. Ito ang huling-hiling ni Papa. Gusto niyang maging malaya ako. Hindi lang sa pangalan, kung hindi sa sumpa ng dugo na pumatay sa kanya. Habang naghahanda silang umalis, isang itim na drone ang dahan-dahang lumilipad sa itaas ng kanilang bakuran. Kinukuhanan ng video ang bawat kilos nila. Sa loob ng isang madilim na silid sa isang pribadong ospital, sa ibang bansa isang babae may mga pasong balat sa muka. Si Isabela ay nakatingin sa monitor. Nakatakas siya sa kulungan. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Hukayin mo lang, Ellie, bulong ni Isabela habang hinahaplos ang kanyang peklat. Dahil ang susing hawak mo ay ang susi para sa muling pagbangon ng Valderrama. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na walang alon ang makakapigil sa akin. Ang muling pintig ay muling bumibilis. Ang katahimikan ng San Antonio ay muling nagbabadyang maging isang dambuhalang bagyo. Ang nakaraan ay hindi pa tapos maningil at ang hinaharap ni Ellie ay nakasalalay sa isang susing kasing bigat ng kabaong ng kanyang ama. Ang Valderrama Tower ay nakatayo sa gitna ng Makati, gaya ng isang dambuhalang ribulto ng kasakiman. Isang glass skyscraper na tila humahati sa ulap, bagaman ang kumpanya ay opisyal lang nasa ilalim ng receivership ng gobyerno. Ang mga pasilyo nito sa ilalim ng lupa ay nanatiling teritoryo ng mga anino. Sa itaas sa mga ilaw ay patay. Ngunit sa pinakailalim, ang Vault 001 ay patuloy na binabantay ng mga sistemang hindi pa rin nagdedekodigo ng mga otoridad. Nakatayo si Ellie sa tapat ng gusali, suot ang isang itim na hoodie. Sa kanyang tabi si Marco hindi mapakali. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang bewang kung saan nakatagong isang lasensyadong baril. Ellie, sigurado ka ba dito? Bulong ni Marco. Ang blueprint na nakuha natin sa files ni Sofia ay 10 taon ng tanda. Maaring nagbago na ang mga sensor sa loob. Kailangan gawin ito, Tatay Marco, matigas sa sagot ni Ellie. Ang kanyang mga matay nakapako sa entrance. Ang master formula na ninakaw ni Papa, yun lang ang tanging paraan para hindi ako matulad sa kanya. Hindi ko hayaang muling alaala ko ay ang pagkabulok ng sarili kong katawan. Gamit ang isang jammer na binuo ni Ellie mula sa mga lumang gamit ni Elias, dahan-dahan nilang pinasok ang service entrance. Ang bawat takbang sa madilim na hallway ay tila paglalakad sa loob ng tiyan ng isang halimaw. Ang amoy ng alikabok at lumang kemikal ay nanunood sa kanilang ilong. Ang amoy ng Valderrama Pharmaceutical. Pagdating sa sub-level 4, huminto ang elevator. Ang pintuan ay bumukas sa isang malawak na silid na puno ng mga server at mga laser security. Sa gitna nito nakatayong isang vault na gawa sa titanium reinforcement. Diyan nakatagong lahat, turo ni Ellie. Nilabas ni Ellie itim na susing nahanap niya sa San Antonio. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malamig na tawa ang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng silid. Akala niyo ba gano'n lang kadali ang magnakaw sa sarili niyong pamilya? Ang mga ilaw sa silid ay biglang bumukas.
Nakakasilaw mula sa isang madilim na sulok, lumabas si Isabela. Hindi na siyang marangyang babaeng nakilala nila 10 taon nang nakakaraan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat mula sa pagsabog ng van ni Sofia at ang kanyang isang mata ay tila gawa na lamang sa salamin. Hawak niya ang isang remote detonator. "Isabela!" sigaw ni Marco. Agad niyang hinarangan si Ellie. "Nakatakas ka sa kulungan, pero hindi ka makakatakas sa impyernong ginawa mo." "Ang impyerno ko ay ang makitang batang yan na humihinga pa," singhal ni Isabela. "Ang master formula na hinahanap niyo, hindi lang yan lunas, Ellie. Yan ang Genesis strain, ang pinaka-pure na form ng chemical na pumatay sa tatay mo. Kung ituturok mo yan sa sarili mo, maaari kang gumaling o maaari kang maging mas malakas kaysa sa kahit na sinong Valderrama." "Ayoko ng kapangyarihan niyo," sigaw ni Ellie. "Gusto ko lang maging tao." "Kung ganun, mamatay ka na lang." Pinindot ni Isabela ang isang buton sa kanyang control panel. Biglang nagsara ang lahat ng metal shutters ng silid. Isang matinis na tunog ang narinig. Ang self-destruct sequence ay nagsimula na. 10 minuto yon na lang ang oras nila bago gumuho ang buong sub-level. "Ellie, ang vault, buksan mo na," utos ni Marco habang nakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Isabela na biglang lumitaw mula sa mga itaas na catwalk. Tumakbo si Ellie sa vault. Sinaksak niya ang susi. Ngunit hindi pa sapat ang susi. Kailangan ng biometric scan. Inilagay ni Ellie ang kanyang palad sa scanner. Ang makina ay nagsimulang mag-analyze. DNA match, Elias Valderrama Jr., access granted. Bumukas ang dambuhalang pinto ng vault. Sa loob nakita ni Ellie ang isang maliit na silver case. Kinuha niya ito, ngunit bago siya makalabas, isang balang tumama sa kanyang braso. "Ah!" Napasigaw si Ellie sa sakit. Napabitaw siya sa case. "Ellie!" sigaw ni Marco. Akmang lalapit si Marco nang barilin siya ni Isabela sa binti. Napaluhod si Marco. Dahan-dahang lumapit si Isabela. Kinuha ang silver case. "Salamat, Ellie. Dahil sa dugo mo, nabuksan ang huling yaman ng tatay mo. Ngayon, mamamatay kayo dito habang ako ay magsisimulang muli sa ibang bansa." Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatagumpay, napansin ni Isabela ang isang bagay sa loob ng case. Hindi ito bote ng gamot. Ito ay isang maliit na tablet na may nakasulat na, "Play Me." Napindot ni Isabela ang play button nang hindi sinasadya. Ang boses ni Elias ang lumabas, malamig at puno ng puot. "Papa, Isabela, alam kong darating ang araw na babalik kayo dito para sa master formula. Pero nagkakamali kayo. Ang master formula hindi isang gamot. Ito ay isang virus na dinesign ko para sirain ang lahat ng data ng Valderrama Pharmaceutical sa oras na buksan ng vault ito nang walang tamang authorization code. At ang code na yon ay hindi ko ibibigay sa inyo." Kasabay ng salitang yon, ang lahat ng computer screen sa silid ay nag-crash. Ang mga dokumento, ang mga illegal na transaksyon at ang lahat ng yaman ng mga Valderrama ay nagsimulang mabura sa buong mundo. "Hindi!" sigaw ni Isabela. "Tay Marco, tara na!" sigaw ni Ellie. Sa kabila ng kanyang sugat, tinulungan niyang makatayo si Marco habang nagliliyab ang paligid dahil sa mga sumasabog na servers. Tumakbo ang dalawa patungo sa emergency exit. Sa likuran nila, naiwan si Isabela na pilit na sinasalba ang kanyang mga files mula sa mga nasunog na screen. Isang reyna sa gitna ng kanyang gumuguhong kaharian. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali. Nakalabas sina Ellie at Marco sa kalsada, hingal na hingal at duguan. Sakto sa pagguho ng bahagi ng sub-level entrance. Tumingin si Ellie sa kanyang kamay. Wala siyang nakuha. Walang gamot, walang formula. "Patawad tayo, Marco. Wala tayong nakuha." Malungkot na sabi ni Ellie, ngunit tinawakan ni Marco ang kanyang balikat. "Ellie, tingnan mo ang susing hawak mo." Sa ilalim ng susi may isang maliit na nakatagong compartment na nabuksan dahil sa init ng pagsabog. Sa loob nito ay isang maliit na microvial na may asul na likido. Isang note ang nakadikit. "The real one is in the key. Be free, my son." Napatingala si Ellie sa langit. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Hinuhugasan ng dumi at dugo sa kanyang muka. Ang huling pintig ng alon ay hindi na isang banta. Ito na ang kanyang gamot. Ito ang kanyang kalayaan. 3 taon nang lumipas mula nang gumuho ang kailaliman ng Valderrama Tower.
At kasabay nito ang tuluyang paglalaho ng imperyong itinayo sa dugo at kasakiman. Ang dating madilim na kasaysayan ni Ellie ay tila naging isang malawak at payapang dagat. Sa tulong ng asul na likidong tinago ni Elias sa loob ng susi, ang sumpa sa kanyang dugo'y tuluyan ng napawi. Hindi na siyang eksperimento. Siya na ngayon ang arkitekto ng sarili niyang tadhana. Sa gitna ng isang maunlad na komunidad sa San Antonio, nakatayo ang Alon Gallery and Foundation, isang gusaling gawa sa puting bato at salamin, na ang design ay hango sa mga huling blueprint ni Elias at sa mga kulay na sining ni Clara. Dito ang mga batang lansangan at mga ulila ay tinuturuang magpinta at bumuo ng mga pangarap. Nakatayo si Ellie sa balkonahe ng gallery, suot ang isang simpleng puting polo. Ang kanyang mga mata hindi nakakitaan ng takot kundi ng isang lalim na tanging mga nakalampas na bagyo ang nagtataglay. Sa kanyang tabi si Marco na bagamat gumagamit ng tungkod dahil sa sugat sa binti noong huling labanan, ay bakas pa rin ang katatagan sa kanyang muka. Tay Marco, tignan mong mga bata, turo ni Ellie sa ibaba kung saan nagpipintang isang grupo ng mga paslit. Parang nakikita ko si Mama sa bawat pahid nila ng kulay. Tama ka, Ellie, at nakikita kong tatay mo sa bawat pundasyong itaniyo mo dito, sagot ni Marco habang tinatapik ang balikat ng binata. Nagawa natin, anak, malaya na tayo. Ngunit ang katahimikan ng hapong yon ay nabasag ng isang kartero nang lumapit sa kanila. May dala itong isang kulay abong sobre na walang return address. Tanging isang selyo ng isang malit na bayan sa ibayong dagat ang nakalagay. Para po kay Ginoong Ellie Valderrama, wika ng kartero. Napakulot ang noon ni Ellie, dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. Sa loob nito isang lumang Polaroid na litrato. Isang litrato ng isang dalampasigan na pamilyar sa kanya. Ngunit may isang babaeng nakatalikod, nakasuot ng isang pamilyar na asul na scarf. Ang scarf ni Elias. May kasama itong maikling sulat. Ang panulat ay magaspang ngunit pamilyar ang bawat kurban ng letra. Ellie, ang alon ay hindi kailanman tumitigil. Nagbabago lang ito ng anyo. Ang apoy ay maaring tumupok ng laman. Pero ang kaluluwang nagmamahal ay hindi kailanman magiging abo. Bantayan mong gallery. Bantayan mo ang iyong puso. Hindi pa tapos ang kwento ng ating pamilya. Nagpapahinga lang ang dagat. Napatigil ng tibok ng puso ni Ellie. Tay Marco, si Sofia, buhay siya. Namilog ang mga mata ni Marco. Paano nakita nating sumabog ang van? Hindi siya basta-bastang susuko itay, gaya ni Papa. Si Sofia isang survivor. Bulong ni Ellie habang nakatingin sa malayo, kung saan ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa abot tanaw. Sa huling bahagi ng sulat, may isang huling habilin. P.S. Tingnan mo ang likod ng portrait ng iyong ina sa main hall. May iniwan si Elias hindi para sa Valderrama, kundi para sa sangkatauhan. Mabilis na tumakbo si Ellie sa loob ng gallery. Pumunta siya sa harap ng pinakamalaking painting ni Clara. Ang portrait kung saan ang kanyang ina ay nakangiti habang may hawak na rosas. May ingat niyang binaklas ang likurang bahagi ng frame. Doon nakatago isang digital chip. Nang isaksak ito ni Ellie sa kanyang computer, hindi mga dokumento ng korporasyon ang lumabas, kundi ang video ni Elias at Clara. Magkasama, kuha ng huling gabi nila bago ang trahedya. Ellie, panimula ni Elias sa video habang nakaakbay kay Clara. Kung naririnig mo to, ibig sabihin na naging isang mabuting tao ka. Ang lunas na nasa susi hindi para lang para sa'yo. Ang formulang nasa loob ng chip na ito ay ang lunas para sa lahat ng uri ng chemical poisoning na ginawa ng Valderrama sa libo-libong tao. Ibigay mo ito sa mundo, anak. Gawin mong panggaling ang sining at siyensya na ipinamana namin sa'yo. Ngumiti si Clara sa video, hinaplos ang kanyang tiyan. Mahal ka namin, Ellie, higit pa sa bawat patak ng ulan, higit pa sa bawat hampas ng alon, maging malaya ka. Napaiyak si Ellie habang pinapanood ang kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ganap na pagsasara ng kanyang sugat. Ang huling pintig ng alon ay hindi na isang panaghuy ng kamatayan, kundi isang symphony ng pag-asa. Lumabas muli si Ellie sa balkonahe, tinaas ng kanyang mukha sa langit, hinayaang dampian ng hangin ng kanyang balat. Ang dagat sa San Antonio ay kumikinang sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon. Para sa inyo, Mama, Papa, bulong niya. Ang kwento ni na Elias at Clara ay natapos na sa papel, ngunit ang kanilang pag-ibig ay magpapatuloy sa bawat buhay na ililigtas ng kanilang anak. Ang alon ay magpapatuloy sa paghampas.
dalang mga alaala na isang trahedyang naging inspirasyon at isang sakripisyong hindi malilimutan ng panahon. Sa huling pagkakataon, ang dagat ay humampas sa pangpang ng may malakas na swish, tila isang masayang pampaalam. 20 taon matapos ang pagguho ng Valderrama Tower, ang mundo'y hindi na muling lumingon sa dilim. Ang pangalang Valderrama na dating kasing kahulugan ng takot at korupsyon ay dahan-dahang naisulat muli sa kasaysayan bilang simbolo ng pag-asa at kagalingan. Sa gitna ng isang malawak na auditorium sa Geneva, nakatayong isang lalaki may tindig na kasing tatag ng kanyang ama at mga matang kasing linaw ng sining ng kanyang ina. Si Eli Valderrama Jr. ay hindi na lamang isang arkitekto. Siya na ang mukha ng pandaigdigang revolusyon sa medisina at arkitekturang makatao. Ang lunas na ibinigay namin sa mundo ay hindi galing sa laboratorio ng kasakiman, wika ni Eli sa harap ng libu-libong delegado. Ito ay galing sa isang susi na itinago sa ilalim ng buhanginan at sa pag-ibig ng 2 taong piniling mamatay na may dignidad kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Matapos ang kanyang talumpati, hindi siya mga piging o selebrasyon pumunta si Eli. Sumakay siya sa kanyang pribadong sasakyan at nagpahatid sa isang pamilyar na dalampasigan sa Batangas. Ang San Antonio ay nag-iisang santuaryo. Ang dating dampa ay isa na ngayong modernong museo na nakatutok sa dagat. Pagbaba ni Eli, bumungad sa kanyang isang matandang lalaking nakaupo sa tumba-tumba, nakatingin sa papalubog na araw. Si Marco. Tay Marco, nakabalik na ako, bati ni Eli sabay mano sa kanyang amain. Eli, ang bilis ng panahon. Paus na wika ni Marco, bagamat may nangming pa rin sa kanyang mga mata. Nakita kita sa balita, pinagmamalaki kanina Elias at Clara. Gumiti si Elit na upo sa tabi ni Marco. Nilabas niya ang lumang asul na scarf ni Elias na ngayon ay medyo kupas na, pero maingat pa rin nakatago. Tay, may natanggap ako mensahe kahapon mula sa isang hindi kilalang source sa Iceland. Ipinakita ni Eli ang siyang litrato sa kanyang tablet, isang matandang babae na may malalim na peklat sa muka, nakatayo sa harap ng isang aurora borealis. Kasama niya isang grupo ng mga batang tinuturuan niya ng sining. Si Sofia. Buhay pa nga siya, bulong ni Marco na may halong ginhawa. Ang anino ni Elias, hindi talaga siya bibitaw sa atin. Nang sumapit ang gabi, naglakad si Eli mag-isa sa dalampasigan. Ang tubig ay humahalik sa kanyang mga paa, malamig at banayad. Sa kanyang isipan, narinig niyang muli ang tinig ng kanyang ina. Maging malaya ka Eli, bigla siyang nakakita ng isang bagay na inanod sa pangpang, isang piraso ng driftwood na hugis ni isang puso. Pinulot niya ito tiningnan ng dagat. Sa gitna ng dilim at liwanag ng buwan, tila nakita niyang 2 anino naglalakad sa ibabaw ng tubig. Magkahawak kamay, dahan-dahang naglalakad patungo sa kawalan. Hindi na siya naiyak, ang kanyang mga luhay na tuyo na ng panahon. Pinalitan ng isang matinding kapayapaan. Alam niya ang kanyang bawat hininga ay utang sa huling sakripisyo ni na Elias at Clara. Ang kanyang dugo ay hindi nalason, kundi isang buhay na tuluyan ng kanilang pangarap. Kinuha ni Eli ang kanyang sketchpad at ginuhit ang huling obra. Isang malaking alon na bumabalot sa isang munting bata. Hindi para ito lunurin, kundi para ito itaas patungo sa langit. Tapos na ang bagyo, bulong ni Eli sa hangin. Ang huling pintig ng alon na hindi na tumigil. Ito ay naging isang walang hanggang kanta ng karagatan. Isang paalala na sa bawat paglubog ng araw, may pangako ni isang bagong bukang liwayway. At sa bawat pusong handang magmahal ng tapat, ang alon ng buhay ay hindi matatapos. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa lalim ng sakripisyong handa nating ibigay upang matiyak ang kaligtasan at kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay. Pinapaalala ng kwentong ito na ang bawat alon ng pagsubok, gaano man ito kabagsik o kadilim, ay may layuning linisin ang ating pagkatao at ihanda tayo para sa isang mas matatag na bukas. Sa kabila ng mga lihim, sakit at kasamaan ng mundo, ang katotohanan ay mananatiling pinakamalakas na sandata. Ang pagpili ni na Elias at Clara na mamatay na may dignidad kaysa mabuhay sa ilalim ng kontrol ng kasamaan ay nagpapatunay ng ating legacy ay hindi material na yaman, kundi ang kadalisayan ng ating dugo at pangalan na ipapamana natin sa susunod na salinlahi. Higit sa lahat, tinuturo ng kwento ng pagpapatawad at pagtanggap ang tunay na lunas sa anumang sumpa ng nakaraan.
Si Ellie ay naging malaya hindi lamang dahil sa gamot kundi dahil sa pag-ibig na bumalot sa kanyang paglaki. Isang pag-ibig na kasing lawak at kasing walang hanggan ng karagatan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito. Sana'y nagustuhan niyong mga bawat kabanata na hinabi ng ating imahinasyon. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. LG, kasamang ating boses na si Miss Maria, na nagiiwan ng mensaheng ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas malaking alon ng pag-asa.